Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang system ay na-activate na, ang tunog na iyon ay pamilyar sambit ng isang binata. Teka lang, pagtataka niya kasabay ng pagmulat ng mata kailan siya nakatulog, at bakit ang sakit ng kanyang ulo. Master, sambit ng dalawang disciple, sa wakas ito ay nagising na. Master, ito raw ba ay ayos lang? Holy shit, mura ng binata, napatanong kung ano ang nangyayari, sino ang mga ito, at bakit nakasuot ng ganitong costume ang mga ito. O Master, sambit ng isang disciple na mapag-aalamang si Beiyan kasabay ng pagtagas ng sipon at luha, ay inilahad na napakabuti at ito ay buhay. Agad na yamakap dahilan upang mapahiyaw ang binata, nagsabing wag itong lumapit sa kanya, ito muna'y bumitaw. Yes Master, tugon ni Beiyan. Ang Master ay ayos lang, saad ni Ling Shi, ito raw ay isang blessing, habang sinabi naman ng nasa likod na si Xiang Zaiyu na siya ay ang main character, kaya papaano naman daw ba mangyayaring ang kanyang Master ay mamamatay. Kalma-kalma, bulong ng binata sa kanyang sarili, sabay dagdag na what the hell ang lugar na ito, papaanong nangyaring siya ay master ng mga ito. Ahem, ubo niya sabay lahad sa mga disciple na ngayong ang kanilang master ay ayos na, ang mga ito ay lumabas muna, susunod na lang siya. Pagkatapos niyang magpahinga, ang mga disciple ay agad na tumalima. Lumalabas na ang lugar pala na ito ay ang Four Treasures Peak ng Shuangwang Great World, at ang orihinal na nagmamay-ari sa katawan na inuukupa ngayon ng binatang bida sa kwentong ito ay ang master ng Four Treasures Peak na rank 100 sa buong Baifeng sect. Ang binatang ito ay isang 996 programmer. Bago siya namatay, siya ay nahulog sa coma dahil sa pagtest sa isang system, at siya ay tumawid sa mundong ito pagkatapos niyang mamatay sa mundong kanyang pinagmulan. Ang pangalan ng Four Treasures Peak Master na nagmamay-ari sa katawang kasalukuyang kanyang inuukupa ay Cao Xin. Dahil sa ang Master ng Xingyao Peak na rank 95 ay nagnasa sa 3rd grade lingtian ng Four Treasures Peak, ginamit niya ang Magma Ganoderma Lucidum bilang pusta, hinamon si Cao Xin sa isang martial arts competition. Alam ni Cao Xin na wala siyang binatbat, kaya isinarado niya ang kanyang utak, araw at gabi bilang paghahanda sa kasamaang palad. Bilang resulta, siya ay naging demon at namatay. What a bloody plot, sambit ng ating bida sa kanyang isip. Talagang tumawid siya sa ibang mundo at naging pinakamalala sa lahat ng 100 na Peak Clan, siya ay napadpad sa katawan ng walang silbing master ng Four Treasures Peak. Teka lang, dagdag niya nang mag-sink in yung paparating na martial arts competition. Ang kanyang ranggo ay nasa panghuling pwesto habang ang kalaban ay nasa 95th. Ang agwat sa pagitan ng kapangyarihan ay napakalaki, tiyak na siya ay matatalo kapag hindi nagkaroon ng milagro. Napahiyaw nang mag-flash sa utak niya ang iba pa sa mga alaala ni Cao Xin. Lumalabas na ang sekta palang pinamamahalaan nito ay mababankrupt na. Ano siya raw ba ay magiging pulubi sa mundong ito nang bigla siyang mayroong naramdamang surge ng enerhiya, mayroong lumitaw na screen sa harap niya. Ang Tianyuan system ay na-activate na, pakiusap mag-confirm kung gusto ng user na kumonekta sa lalong madaling panahon. Teka lang, sambit ni Cao Xin, hindi raw ba't ito yung mismong Tianyuan system na tinitest niya noon bago siya tumawid? Talagang ito ay na-activate na, subalit papaano ito napunta rito? Sa muli ay nag-notify ang system, nagtanong kung gusto ba nitong mag-access. Si Cao Xin ay napatanong kung ano ang mainam sa Immortal World, di bale ito'y gagawin niya na lang at siya nga ay kumonekta. Kasunod nito'y dalawang notification ang lumitaw, ang isa ay notification na ang access ng user ay nakumpleto na, habang ang isa naman ay impormasyon na ang host ay maaaring mag-assign ng dalawang user na maaaring ma-access. Sambit ni Cao Xin sa kanyang isip, so maaari niya raw bang ma-access ang kahit na sino? Kung ganun, ang i-access niya ay ang user ng Xinyu, yung pinakamayamang tao noon. Ang access ay nakumpleto na notify ng system, subalit mayroon pang isang slot. Ano, sambit ni Cao Xin sa kanyang pagkabigla, hindi makapaniwalang iyon ay gumana, at makalipas ang 1 oras, ay lumipat ang eksena sa labas. Dito ay napatanong ang mga disciple kung ano ang nangyayari sa loob, bakit napakatagal ng master. Nag-alala ang eldest disciple na si Ling Shi. Sa loob ay muling nag-notify ang system, pinakiusapan ang host na mag-access ng isa pang user. Sa puntong ito ay nag-iisip si Cao Xin kung sino ang ilalagay niya sa isang slot nang biglang narinig niya ang boses ni Ling Shi sa labas, nagtatanong kung ang kanyang master ba ay ayos lang.
Sambit ni Kauzin ang babaeng iyon ay mukhang mabait kung ganun iyon na lang ang pipiliin niya, na agad namang tinanggap ng system. Lumitaw ang ilang mga character na patanong si Kauzin kung ang mga ito ba ay runes, at habang pinagmamasdan ay nakaramdam ng pagkahilo dahil ang mga ito'y hindi niya maintindihan. Nag-notify ang system nagtanong kung gusto ba ng host na i-download ang impormasyon ng user na si Zhang Daolin, yung inilagay niya sa unang slot. Oo, tugon ni Kauzin, pakiusap iyon ay i-download nito. Isang bagay naman na agad na isinagawa ng system sa muli ay mayroong lumitaw na mga runes nag-fuse sa kanyang utak at ilang sandali lang ay tuluyan niya na itong na-absorb. Napahango si Kauzin mapapansin ang pamumuo ng enerhiya sa kanyang kamay, napatanong kung ano ang nangyayari, bakit pakiramdam niya bigla niya nalang naintindihan ang lahat ng cultivation knowledge ni Zhang Daolin, gayunpaman sayang at ang tinataglay nito'y tanging kaalaman lang, at hindi ang mismong cultivation nun. Sa muli ay nag-notify ang system patungkol sa control ng host na hindi pa ganoon ka-in-depth at isa pang notification, na nagsasabing ang mga designated users ay maaaring ma-access ang parte ng kaalaman para sa araw-araw na pag-iensayo at ang kaalamang ito ay kontrolado ng administrator. Inilahad ni Kauzin na base sa nakikita niya ang dalawang ito ay hindi maaaring i-ignore, itinuon ang paningin sa file ni Xinyu Chen. Dito ay makikita ang kanyang cultivation, identity, strengths at kapansin-pansin din na ang cultivation experience nito at other experience ay parehong 0. Ano pagtataka ni Kauzin na patanong kung ano ang ibig sabihin nito, bakit ang experience nito ay 0, ito ba ay nangangahulugang ito ay isang combat slacker? Bumaling sa isa pang file ang file ni Ling Shi, natuon ang atensyon ni Kauzin sa experience nito at strengths. Ano pagtataka niya 100% Kowtow technique, anong uri ng teknik ito? Ito raw ay mukhang hindi ganoon ka makapangyarihan. Nagtanong ang system kung gusto ba ng user na makuha ang experience, syempre tugon ni Kauzin, subalit kung maaari ibigyan lang siya nito ng kaunti nang ito'y masubukan niya muna. Thus, ganoon na nga ang ginawa ng system. Congratulations, notify nito, ang administrator mode ay nabuksan na. Napatanong si Kauzin kung ano ang nangyayari, siya raw ay nakakaramdam ng matinding surge ng warm energy, ang kanyang katawan ay punong-puno ng enerhiya. Mayroong lumitaw na status window o file at sa pagkakataong ito ay patungkol sa kanya. Dito ay makikita ang kanyang cultivation, strengths, cultivation experience at iba pa, at kapansin-pansin din, na although ang isa sa kanyang mga strengths ay alchemy, ang kanyang alchemy level ay 0, ganoon din ang kanyang talisman at formation level. Ano sambit ng ating bida, ito ay ang kanyang information, kung ganun siya raw pala ay napakahina, siya ay walang pinagkaiba sa basura. Umano'y kung alam niya lang na ganito ang mangyayari, ang inilagay niya na lang sa dalawang slot ay ang pinakamalalakas sa buong Baifeng sect, sa ganoong paraan ang kanyang experience ay magiging mas mataas. Friendly reminder, notify ng system ang Xingyao Peak Master na si Lixing Yao ay kasalukuyang nasa first level ng Celestial Realm. Ang tinutukoy ng system dito ay yung makakalaban ni Kauzin sa isang martial arts competition, na bahala si Kauzin sa laki ng kanilang agwat. Inilahad ni Kauzin sa system na kung e-exchange niya ba ang lahat ng kanyang 149 na experience points, anong level ang mararating niya. Sumagot ang system na dahil sa limited na resources, ang mararating lang nito ay ang 9th Daotai ng Foundation Establishment Realm. Sambit ni Kauzin sa kanyang isip, ang system ng ibang mga tao ay mayroong kakayahang matulungan ng user na maabot ang cultivation peak, bakit ganito ka-useless na system ang nakuha niya? Napatanong kung talaga bang wala ng ibang mabilis na paraan upang ma-increase ang kanyang cultivation level kapag ito ay nagpatuloy, tiyak na siya ay mamamatay lang sa darating na battle, nang bigla siyang mayroong napagtanto. Tama, saad niya, sa tingin niya maaari niyang subukan ang paraang iyon. Sa labas ay inilahad ng isang disciple na ang master ay napakabagal, hindi raw ba kaya na ang natamo nitong injury sa pagkakataong ito ay napakaseryoso. Siyempre saad ng isa, ang ma-distract sa kasagsagan ng pagko-cultivate ay hindi biro, ni iyon nga ay maaaring magdulot ng kamatayan. Oo, pagsang-ayon ng isa pa, maituturing na nga rong himala na buhay pa rin ang kanilang master sa kabila ng nangyari.
Inilahad ni Bea na ang master ay magko-compete 2 buwan mula ngayon ni iyon ba ay magagawa nito sa kondisyon nito ngayon. Xiaoyan sabat ni Ling Shi wag itong mag-isip ng husto, ang kalusugan ng master ay ang siyang pinakamahalagang factor sa ngayon. Sumagot si Bea na ngunit kapag sila ay natalo ang kanilang Baopic ay mamumulubi. Ano na ang gagawin nila sa puntong iyon? Fourth brother wag kang mag-alala sabat ni Xiang Zaiyo dahil kapag ang master ay hindi nagawang makaparticipate maaari namang siya ang pumalit na titiyak niya rong siya ang mananalo dahil sa siya ay ang main character, subalit siya ay binaranian yurong nagsabing sa tingin niya ang kondisyon nito'y mas malala pa sa master. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto ng silid ni Cao Zin paglabas ay humingi ng tawad sa kanyang mga disciples dahil sa pagpapahintay ng matagal. Great sambit ni Xiang Zaiyo at Ling Shi sa wakas ang master ay lumabas na. Master saad ni Ling Shi nagtanong kung mayroon ba itong hindi comfortable na pakiramdam sa kung saan maaari niya raw itong dalhin sa Medical Immortal Hall upang ma-check. Sa kasamaang palad ay hindi siya pinansin ni Cao Zin nagpatuloy lang sa paghakbang at bumaling kay Beiyan. Taba saad niya ang pangalan nito ay Beiyan tama raw ba, nagtanong kung maaari ba siya nitong matulungan sa pagbitbit ng mga fishing equipment. Fishing equipment pagtataka naman ni Beiyan, nagtanong kung bakit nito kakailanganin ang mga iyon. Kasabay ng paglapat ng kamay sa ulo ay inilahad ni Cao Zin na syempre iyon ay kakailanganin niya dahil sa siya ay manghuhuli ng isda. Bilis dagdag pa ni Cao Zin sabay kaladkad kay Beiyan dahil kapag hindi sila nagmadali, maaaring maubusan na sila ng sapat na oras. Master sambit ni Bea nagtanong kung seryoso ba ito napasabi si Ling Shi na hindi raw ba kaya na nabaliw na ang master hindi raw ba kaya na nasunog nito ang kanyang utak, perhaps dugtong ni Xiang Zaiyo. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Zuishing River, kung saan makikitang namimingwit si Cao Zin. Master saad ni Bea nagtanong kung gaano pa sila katagal dito siya ay gutom na sumagot si Cao Zin na wala pa silang naging anumang progreso sa araw na ito, kaya maghintay na lang muna sila ng ilan pang mga sandali. Master pangungulit ni Beiyan sila ay umalis na dahil kapag bumalik sila ng napaka-late tiyak na sila ay mapapag-alitan ng senior sister, nang biglang gumalaw ang isang matanda na tinubuan na ng sanga sa ulo. Ha sambit ni Beiyan so ito pala ay tao. Ang akala niya raw kanina ito ay isang bato dahil hindi gumagalaw. Sa hindi kalayuan ay makikita ang pagdating ng isang carriage, at mula rito'y bumaba ang isang babae at pusa. Great saad ng babae umano'y sa araw na ito, ay tiyak na mahuhuli niya na ang leopard head carp. Hello Senior Hong Chen bati niya sa matanda sila raw ay nagkitang muli, maririnig ang pagtawa ng matanda. Sa kanyang isip ay inilahad ng babae na ayon sa kanyang master si Taoist Hong Chen ay 50 taon nang narito, mukhang ito raw pala talaga ay isang stubborn na matanda. Master mayroong isda hiyaw ni Beiyan dahilan upang mapalingon ang babae, na-realize na mayroong umagaw sa kanyang pwesto. Teka lang hindi raw ba't ito yung Cao Zin yung walang silbing master ng Four Treasures Pick, ano ang ginagawa nito rito? Mayroon na lang 2 buwan bago ito sumalang sa martial arts battle yet ito ay mayroon pang oras upang mag-relax. Lumalabas na mukhang totoo yung narinig niyang ito'y tuluyan ng nabaliw, hay talagang ang mga taong walang silbi ay mananatiling walang silbi anuman ang mangyari. Biglang mayroong napansing paggalaw si Taoist Hong sa kanyang pain kaya ito'y kanyang hinila na nagdulot naman sa pagangat ng tubig umagaw sa atensyon ng tatlo't agad na tumungo sa kanya, nagtanong si Beiyan kung ano ang nangyari. Sayang-sayang paulit-ulit na sambit ni Taoist Hong si Beiyan naman ay nagtaka, nagtanong kung bakit straight ang fishing hook nito. Beiyan saad ni Cao Zin nagsabing wag nitong esterbuhin ang senior dahil sinusubukan nitong hamuli ng dragon, isang bagay naman na ipinagtaka ng babae. Inilahad sa kanyang isip na 10 tao lang ang nakakaalam sa kung ano ang sinusubukang bingwitin ni Taoist Hong Chen kaya papaano nito nalaman maliban na lang kung ito ay, at mula doon ay lumipas na ang 2 buwan. Tinawag ni Beiyan ang pusa upang pakainin Kitty saad niya ang master nito ay walang anumang nahuli sa nagdaang 2 buwan kaya ito ay nakakaawa, mukhang ganoon na nga sambit naman ng babae sa kanyang isip. Ang beauty na ito saad ni Cao Zin sa babae sinusubukan nitong manghuli ng leopard head carp tama raw ba, kung ganun subukan nitong gumamit ng 4-head earthworm bilang pain iyon ay magpapa-increase sa tsansa nito.
Ha, sambit ng babae sa kanyang isip. Forehead earthworm. Tama, mukhang nabanggit na ng kanyang master sa kanya ang patungkol doon. Gayunpaman, ano ang itsura nun? Iyon ba ay kailangan niyang hiwain? Idinagdag ni Cao Zin na iyon ay maaari nitong subukang hiwain sa gitna. Sumagot ang babae na wag itong magsalita ng nonsense. Hindi na kailangang turuan pa siya nito, hindi nakaimik si Cao Zin. Sa parehong pagkakataon ay mayroon ng kumagat sa pain ni Cao Zin kaya ito'y agad niyang hinila at sa wakas, nahuli niya na rin ang colorful phoenix tail na 2 buwan niya nang pinagtsatsagaan. Napa-exhale si Cao Zin, sa wakas ito raw ay nahuli niya na. Master, saad ni Beiyan, umano'y ang tanging silbi lang ng colorful anchovy na ito ay ang pag-enhance sa lasa ng ibang mga isda kapag ka ito'y inilagay sa parehong pot, kaya sigurado daw ba talaga itong naghintay ito ng 2 buwan para lang dito. Siyempre, tugon ni Cao Zin, natitiyak niya rong sila ay mananalo gamit ang isdang ito. Ano, sambit naman ng babae? Napatanong kung ano ang ginagawa ng taong ito. Talaga raw bang ito'y tuluyan ng naging isang stupid, at mula doon ay lumipat ang eksena sa sibaw o Four Treasures Peak. Inilahad ni Ling Shi na ang pagkain ay handa na. Master, ito na ang paborito nitong fish head soup, pakiusap ito'y e-enjoy nito. Nagpasalamat si Cao Zin sa hard work ni Ling Shi, inanyayahang umupo, at kumain na kasabay nila. Sinabi ni Yurong na siya'y sawang-sawa na sa nagdaang 2 buwan araw-araw ay puro isda na lang ang kinakain niya, ngayon maging ang kanyang pawis ay amoy isda na rin sa tuwing siya ay nagpa-practice ng martial arts. Ito raw ay napaka-disgusting. Yurong, saad ni Ling Shi, ito raw ay wag maging rude sa master dahil kung hindi dahil sa master, kahit na isda ay hindi sila makakakain. Master, sambit ni Xiang Zaiyu, umano'y 3 araw na lang ang natitira bago ang laban nito sa Starlight Peak, subalit sa nagdaang 2 buwan, hindi niya ito nakitang mag-practice kahit na isang beses lang. Ito'y araw-araw lang na nanghuhuli ng isda, ni ito raw ba ay makakakompete pa sa estado na ito. Sumagot si Cao Zin na wag itong mag-alala dahil pagkatapos ng 2 buwang hard work, siya ay nakahanap na ng isang magic weapon na mag-e-ensure sa kanilang tagumpay. Ano, pagtataka ng dalawa, ma-ensure ang tagumpay magic weapon? Napasabi si Yurong sa kanyang isip na hindi raw ba kaya na ito ay natuto ng ilang uri ng mental technique sa pamamagitan ng pangingisda. Ito yun, sigaw ni Cao Zin sabay labas sa isdang nahuli niya. Ito na raw yun, ang pag-asa ng kanilang Four Treasures Peak. Awkward na katahimikan ang sumagot kay Cao Zin. Sinubukang pigilan ni Yurong ang kanyang nararamdamang inis subalit siya ay nabigo, tuluyang nagwala. Sinigawan ng kanyang master na sa nagdaang 2 buwan ito ay hindi nag-ensayot nagsagawa ng anumang paghahanda para sa paparating na battle. Iyon ay tiniis niya. Ito ay araw-araw lang na nangingisda at iyon ay tiniis niya. Gayunpaman sa kritikal na sandaling ito ang pangahas naman nitong gamitin ang isang malansang isda upang utuin sila. What the hell ang ibig nitong sabihin? Siya ay pinakalma ni Ling Shi nang biglang bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaki. Ano, bungad niya sa ganitong sandali ang mga ito ay nasa mood pa na mag-away ng ganito rito, napatingin ang lahat sa kanya. Ilang sandali pa ay nagtanong si Cao Zin kung sinasabi ba nitong siya ay sumuko na lang sa paparating na laban, oo ganoon nga, tugon ni Ling Chao. Uncle Chao, sabat ni Ling Shi, umano'y ang natatandaan niya ay ito ay umalis upang mag-train kalahating taon na ang nakararaan. Kaya papaano nito nalaman ang patungkol sa magiging battle sa pagitan ng kanilang master at master ng Starlight Peak? Sumagot si Ling Chao na nagkataon lang na siya ay napadaan sa Four Seas Gambling House sa kanyang daan pabalik. Mayroon ng napakalaking fuss doon patungkol dito, doon niya napag-alaman ang patungkol sa lahat. Kung ganun, saad ni Xiang Zaiyu, kung ganun ang gambler's bet ay lumabas na rin. Tama raw ba? Sumabat si Yurong na hindi na kailangang itanong pa, malamang ang odds ay napakalala. Inilahad ni Ling Chao na hindi na masama ang odds ni Brother Cao kapag ka natalo sa 3 interest ang rate ay 1:5 at kapag ka natalo naman sa 5 interest, ang odds ay 1:7. Ano, sambit ni Cao Zin sa kanyang isip, so mayroon pa raw palang ganitong laro sa mundong ito. Nag-i-insist sa ilang interest rates nang hindi natatalo, at ang odds ay napakataas. Gayunpaman, teka lang, papaano kapag ka siya ay nanalo, tiyak na ang odds ay magiging mas matindi. Good, excited na saad niya sabay tayo. Hindi pa huli ang lahat, siya ay maghahanda na para sa battle na siya namang ikinabigla ni Ling Chao. Brother Cao, sigaw niya, mayroong napakalaking agwat pagdating sa pagitan ng cultivation level nito at sa kalaban.
ito'y walang anumang tsansang manalo sa battle na ito, iyon ay isang scam. Ang sadya ng Starlight Pick ay ang third grade spiritual field nito, kaya kapag ito ay tumuloy at natalo sa laban, kahit na maubos pa ang pera nito, kahit na ibenta pa nito ang lahat ng kanyang mga disciples, hinding-hindi nito mare-redeem ang kanyang spiritual field. Sambit ni Cao Zin, so ang mga disciples pala ay maaari maibenta. Teka lang brother, kausabat ni Ling Chao, iyon daw ay isa lamang analogy. Napatingin si Cao Zin sa kanyang mga disciples, nakiusap si Ling Shi na itigil na nito ang pag-iisip ng ganito. Sinabi ni Xiang Zaiyo na hindi naman siguro ito nagbabalak na talagang sila ay ibenta, hindi raw ba? Kapansin-pansin ang ekspresyon ni Yurong, biglang napatakbo si Cao Zin nang bigla siyang sinugod nito, nagtatanong kung ito ba ay nababaliw na talaga raw bang ito'y nagbabalak na sila'y ibenta. Hindi tugon ni Cao Zin, bakit niya naman daw ba may isipang ibenta ang kanyang mga precious na mga disciples. Maging si Xiang Zaiyo ay tumulong na sa pagpigil kay Yurong. Old Chow, sigaw naman ni Cao Zin, umano'y kapag ito ay tumungong muli sa gambling house, siguruhin itong ito'y pupustang manalo siya, natitiyak niyang ito'y papaldo ng malaki. Sambit naman ni Chow sa kanyang isip, mukhang ito na ang magiging katapusan ng Four Treasures Pick. Sa sumunod na araw ay tumungo si Cao Zin sa market at sa puntong ito, ay hinahanap niya ang Baoding Pavilion. Ang tingin ng ilan ay sa kanya, natoon yung taong iyon na mayroong dalang isda saad ng isa, iyon daw ay pamilyar, hindi raw ba't iyon ay si Cao Zin, ang master ng Four Treasures Pick. No way, saad naman ng kalbo, bakit lalabas ang isang pick master ng ganito lang ang suot? Ibinulong ng isa na sinasabing upang makakompete lang sa Starlight Pick, si Cao Zin ay naging obsessed sa cultivation at nagsuffer sa chi deviation, at base sa appearance nito ngayon, malamang na totoo yung balita. Ang dalawa'y nagpatuloy sa huntahan habang sa likod naman ang isang lalaking nagbebenta ng karne, ay mapapansing ang tingin ay natuon din kay Cao Zin. Nagtanong si Cao Zin sa isang individual kung nasaan ang lokasyon ng Baoding Pavilion, na agad namang nagbigay ng direksyon. Nagpasalamat si Cao Zin, nang bigla na lang lumipad ang isang butcher knife patungo sa kanyang direksyon. Ang bagay na ito'y napansin ni Cao Zin, at nagawa niyang maiwasan. Napatanong ang mga tao kung ano ang nangyari, bakit bigla na lang mayroong kung anong lumipad, teka lang, ito raw ay kitchen knife. Kasabay ng paglingon, inis na nagtanong si Cao Zin kung sino iyon, kasabay ng paghawi sa taong nakaharang ay inilahad ng salarin na siya ang may kagagawan, ano naman daw ba ang magagawa nito? Long time no si Master Cao, dagdag niya pa brother, tugon ni Cao Zin, ang pagbato ng kitchen knife sa kalye ay napakadelikado, kaya pakiusap mag-ingat ito sa hinaharap ng ang bagay na ito'y hindi na maulit pa. Nagtaka si Cao Zin nang mapansing ang pagmumukha ng taong ito ay pamilyar. Sumagot ang individual na si Pick Master Cao ay talagang isang nobleman na madaling nakakalimot sa mga bagay-bagay, nagpakilala bilang Bai Mutian. Sila raw ay magkasamang tumungo noon sa Choxi Village upang gampanan ang isang partikular na school task. Oo, tama, saad ni Cao Zin, ito yung Bai Mutian na na-expel noon dahil sa pagkabli sa isang golden muscle bead na na-obtain nila noon sa isang misyon. Caught the crap, sabat ni Bai Mutian. Idinagdag na kung ito'y hindi lang nag-report noon, siya sana ngayon ay hindi malulugmok sa ganito kalalang estado. Kasabay ng pagtalikod ay inilahad ni Cao Zin na kailangan nitong i-take ang responsibilidad sa ginawa nitong mali, sabay dagdag na mayroon pa siyang maraming mga bagay na kailangang gawin, kaya mamaya na lang sila mag-usap. Ang bagay na ito'y ikinainis ni Bai Mutian. Bastard, sambit niya, ito ay mayroong napakalaking atraso sa kanya, yet sinusubukan nitong umalis ng ganun-ganun lang, unforgivable. Siya ay agad na sumugod umatake, na sa kabutihang palad ay nagawang maiwasan ni Cao Zin. Nagpakawala ng isa pang suntok, sinundan ng sunod-sunod pa, subalit kahit na nahihirapay ang mga ito'y nagawang maiwasan ni Cao Zin. Bastard, sigaw ni Bai Mutian kasabay ng muling pagsugod. Titingnan niya raw kung saan ito tatakas. Ang kanyang atake nagdulot ng bitak sa sahig, subalit maging ito'y nagawa ring maiwasan ni Cao Zin. Ang taong ito ay seryoso, sambit ni Cao Zin sa kanyang isip, sa kanyang kasalukuyang lakas na nasa 3rd stage lang siya'y walang panama sa tulad nitong nasa 5th stage na, kaya kapag ito ay nagpatuloy siya ay natatakot na. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Bai Mutian na sa araw na ito'y hindi na ito makakalipad, oras na upang isettle ang lahat.
Sinundan niya si Cao Zin at kasabay ng pag-iwas sa mga pag-atake at pagtakas ay sinabi ni Cao Zin kay Bai Mutian na mayroon pa siyang kailangang gawin sa Baoding Pavilion kapag natapos na siya doon, sa kanya na ito haharapin upang isettle ang lahat. Sa kasamaang palad ay sumigaw lang si Bai Mutian na ito ay hindi makakatakas muling umatake, at sa puntong ito'y nagawa niya ng makatama. Kasabay ng kanyang pagbabay ang pagbangon ni Cao Zin saad ni Bai Mutian, nagtanong kung papaanong nangyaring ganito pa rin ito kalala matapos ang ilang taon. So sa ganito kahinang cultivation ikaw pala ay maaaring maging isang peak master, ito raw ay isang napakalaking kahihiyan sa 100 Peak Sect. Damit mura ni Cao Zin nang biglang matuon ang kanyang atensyon sa pavilion signage na nasa likod ni Bai Mutian. Sa wakas sambit niya sa kanyang isip sa wakas nagawa niya nang mahanap ang Baoding Pavilion. Bigay saad niya siya raw ay nagmamadali mayroon siyang business na kailangang gawin sa Baoding Sect, at iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya itong labanan sa ngayon. Kung kaya kapag ito ay makakapaghintay hanggang sa matapos ang kanyang business sa Baoding Sect maaari niya na itong harapin, ano sa tingin nito kung ganoon? O tugon ni Bai Mutian at ano naman daw ba ang gagawin nito kapag nakapasok na ito sa Baoding Sect hindi naman siguro nito sasamantalahin ang pagkakataong iyon upang tumakas hindi raw ba? Sumagot si Cao Zin na siya ay isang peak master kaya papaanong mangyayaring babaliin niya ang kanyang binitawang kataga. Isa pa ito ay maghihintay rito sa labas, kaya papaano naman daw ba siya makakatakas? Good sambit ni Bai Mutian since si Master Cao na mismo ang nagsabi then iyon ay isang deal, hindi naman siguro ito magiging pagong na itatago ang ulo sa loob ng shell tama raw ba? Thus mula dun si Cao Zin nga ay hinayaan na ni Bai Mutian sa loob ay sinalubong si Cao Zin ng isang individual, nagsabing ang presensya ni Peak Master Cao dito ay talagang magpapashine sa kanilang shop. Sumagot si Cao Zin na ang manager ay talagang napaka-polite inilahad ni Manager Shu na ang kanilang alchemy facilities dito sa 100 Peak Sect, ay maituturing na first class. In particular ang A at B size peel rooms ay equipped ng lahat ng uri ng peel making materials at mga high quality na mga peel furnace, kaya Peak Master Cao anong uri daw ba ng silid ang kailangan nito? Sumagot si Cao Zin na ibigay nito sa kanya yung pinakamura, natigilan ng manager sa kanyang narinig. Ilang sandali pa'y tumungo na nga sila doon ahem ubo ni Manager Shu, Peak Master Cao ito na raw yung pinakamura na peel room. Idinagdag na sasabihin niya na ito ng advance kailangan muna nitong magbayad bago magamit ang silid na ito, 3 taels ng Spirit Stone bawat araw. Lumingon-lingon si Cao Zin iginala ang paningin sa buong silid hanggang sa matuon ang atensyon sa furnace ito raw ay isang beryllium copper forging furnace mukhang lumat gamit na, subalit sa tingin niya ay may silbi pa rin. Sa kanyang isip ay inilahad ng manager na hindi niya inaasahang ang lakas ng bumpgun na ito ay walang kasilbi-silbi, gayunpaman ito ay mayroong understanding pagdating sa mga peel furnace. Inilahad ni Cao Zin na ang silid na ito ay rerentahan niya ano tugon naman ng manager ang silid na ito, well mukhang talaga raw palang si Peak Master Cao ay napakatalino. Nagtanong kung gaano nito katagal gustong rentahan ang silid na ito 3 buwan ba kalahating taon o hindi naman ba kaya na, siya'y biglang pinutol ni Cao Zin nagsabing isang araw lang, isang bagay naman na ikinadismaya ng manager. Mula doon ay nagsimula na si Cao Zin una ay nag-summon ng Magic Circle pagkatapos ay inilipat ang lahat ng kanyang EXP sa alchemy, ang kanyang alchemy level ngayon ay nasa level 32 na. Sa kanyang isip ay napasabing ang pakiramdam na ito ay napaka-wonderful lumalabas na mukhang yung choice niya nung sandaling iyon ay tama lang, sa kanyang cultivation ngayon natitiyak niyang siya ay hindi mahihirapang mag-refine ng isang maliit na Dragon Tiger Peel. Sinubukan niyang i-activate ang Magic Circle upang ma-activate ang furnace na matagumpay niya namang naisagawa, at dito'y inilabas niya na ang pangunahing sangkap. Mula doon ay lumipas ang 2 oras sa labas ay maririnig ang pagreklamo ng manager umano'y ang business na ito ay napakahirap ni wala man lang kahit na isang multo na bumisita sa loob ng buong araw at nang sa wakas nagkaroon na sana ng customer, isa pang napakahirap na taong nagmula sa 4 Treasures Peak. Boss saad ng isang nagwawalis nagtanong kung saan ito pupunta sa kasamaang palad siya ay pinagalitan ng manager nagsabing gawin lang ang kanyang trabaho't wag makialam sa business ng iba nang bigla siyang nabunggo.
Babay Mutian Pautal na sambit niya sa pasigaw na paraan ay nagtanong kung bakit hindi ito nagbebenta ng karne, ano ang ginagawa nito sa lugar na ito. Tabatugon naman ni Bai Mutian umano'y kanina pa si Cao Zin sa loob ng shop nito, nagtanong kung ano ang ginagawa ng taong iyon sa loob. Ano saad ni Manager Shu so si Cao Zin pala ang hinihintay nito, inilahad na iyon ay nagpapanggap na nag-aalchemy sa loob ng nangangarap na maging isang alchemist. Sa tingin niya talagang nabaliw na ang taong iyon. Ano tugon ni Bai Mutian iyon ay nagre-refine ng pil sabay dagdag sa kanyang isip na iyon ay imposible, alam ng lahat na aabutin ng at least kalahating buwan kahit na sa pag-refine lang sa pinaka-common na spirit gathering pil. Besides, papaanong mangyayaring ang basurang iyon ay mayroong kakayahang mag-refine ng pil, agad na nagdash patungo sa loob. Mura niya Cao Zin gusto niya rong makita kung anong uri na naman ng trick ang nilalaro nito sa pagkakataong ito, siya'y sinigawang tumigil ni Manager Shu tinanong kung ano ang ginagawa nito, subalit si Bai Mutian ay hindi nagpapigil. Sa loob ay makikita ang dalawang imaheng nabuo mula sa chi isang dragon at isang tiger isinagawa ni Cao Zin ang huling step at sa wakas, ilang mga pills ang nabuo. Wow sambit ni Cao Zin mukhang talaga raw palang ang colorful phoenix tail ay something, bawat piraso ng dragon tiger pill na ito ay mayroong napakataas na quality. Sa parehong pagkakataon ay tinadyakan ni Bai Mutian ang pinto agad na pumasok sa loob nagbigay ng ganitong tingin kay Cao Zin nagsabing 2 oras na ang dumaan ito ba ay hindi pa rin natatapos sa kanyang business, napamura si Cao Zin muntik niya na rong makalimutan ang patungkol sa taong ito. Nagcast ng body enhancement technique si Bai Mutian Cao Zin saad niya sisiguruhin niya rong ito ay magbabayad sa kahihiyang idinulot nito sa kanya noon, agad na sumugod. Nagulantang si Cao Zin hey teka lang sigaw niya sabay lahad na ito'y walang anumang martial arts ethics hindi ba ito maaaring maging polite bago makipaglaban, nagawa niyang maiwasan ang unang atake. Small dragon tiger peel kayo na ang bahala sambit niya sa kanyang isip agad na kinunsam. Bastard sigaw ni Bai Mutian kasabay ng muling pag-atake nagtanong kung papaanong nangyaring mayroon pa itong time na kumain sa harap ng kamatayan. Tinitigan ni Cao Zin ang paparating na kamao at nang tuluyan niya ng malunok ang mga pil ay biglang naglaho isang bagay naman na ipinagtaka ni Bai Mutian, napatanong kung nasaan na yung taong iyon. Sa napaka-swift na galaw ay nagdash ng ilang beses si Cao Zin paikot sa kanya sa isang iglap ay nasa harap niya na si Cao Zin at gamit ang isang daliri ay umatake sa gitna ng dibdib ang puwersa'y pumunit sa damit ni Bai Mutian at ang impact ay nagpatilapon sa kanya bumangga sa batong dingding napabulwak ng dugo, agad na nawala ng malay. Sa kanyang isip ay napatanong si Cao Zin kung ano ang nangyayari rito ang pakiramdam na ito tila ba mayroong kuryente na dumadaloy sa kanyang buong katawan, nag-notify ang system. Congratulations host nagawa nitong maka-breakthrough sa Foundation Establishment Realm, ito ngayon ay na-promote na sa Section 5 ng Immortal Bridge Realm. Isa pang notification isang promotion reward ang host ay naka-acquire ng isang divine ability, na tinatawag na 5 Thunder Technique. Ano sambit ni Cao Zin sa tuwa Section 5 ng Immortal Bridge Realm at nakuha niya pa ang 5 Thunder Technique ni Zhang Daolin, ngayon siya raw ay hindi na magiging punching bag pa ng Starlight Peak at ang lahat ng ito ay salamat sa Small Dragon Tiger Pills. Awesome hiyaw niya pa, nang biglang pumasok si Manager Shu. Pickmaster Cao sigaw nito umano'y sabihin nito sa kanya ito raw ba ay nababaliw na, tingnan nito kung ano ang ginawa nito sa silid na ito. Idinagdag na kailangan nitong mag-compensate sa damage, ito ay magbayad sa kanya ngayon din. Sa kasamaang palad ay sumagot lang si Cao Zin na hindi raw ba't ito ay ang siyang nakagawa ng mali rito, ang lugar na ito'y walang anumang proper security measures dahilan upang makapasok dito ang big guy na ito at magdulot ng gulo rito, siya ay ang siyang biktima rito. Ano tugon ni Manager Shu idinagdag ni Cao Zin na bukod pa dun siya ay nagre-refine ng isang batch ng Great Returning Pills na naudlot at na-abolish dahil sa panggugulo ng big guy na ito kaya ngayon ano na sa tingin nito, ang Great Returning Pill ay napakamahal sa market ito ay nagkakahalaga ng at least 100,000, ang kanyang loss sa pagkakataong ito ay hindi maliit. Ano tugon ni Manager Shu Great Returning Pill ano nagpapatawa daw ba ito, ang pangahas naman daw nitong i-blackmail siya.
Parinig ni Kauzin, ano raw ba kaya kung mag-imbita siya ng mga higher-ups dito nang malaman ng mga iyon kung papaano tinatrato ng Baoding Pavilion ang kanilang mga guest. Isang bagay naman na ikinabahala ni Manager Shu Pickmaster Kao, saad niya ang lahat ay isa lamang misunderstanding, nagtanong kung ano ba ang dapat niyang gawin sa ngayon. Nevermind, tugon ni Kauzin, dahil sa ang Pickmaster na ito ay hindi tinatandaan ang atraso ng isang mababang uri. Nagpaalam, nagpasalamat si Manager Shu. By the way, dagdag pa ni Kauzin, friendly reminder, ang shop nito ay mayroong kakaibang amoy, at sa tingin niya ito ay dahil sa problema sa pill recipe. Umano'y mas maigi kung maglalaan ito ng oras upang e-check ang tinutukoy niya, dahil kung hindi ang furnace na iyon ay sasabog. Mula doon ay inutusan ni Manager Shu ang kanyang mga tauhan na ilabas si Bai Mutian, ganoon din ang na-damage na furnace na ginamit ni Kauzin. Nagtanong ang dalawa kung saan nila dadalhin ang taong ito. Sa pasigaw na paraan ay sumagot si Manager Shu na dalhin ang mga ito sa eskinita banda roon. Kauzin, dagdag niya pa sa kanyang isip, pinagmumura, sabay dagdag na nasira ang isa sa kanyang mga pill room para lang sa wala. Gayunpaman, ilang segundo lang ay nagulantang si Manager Shu nang marinig ang isang pagsabog kasabay ng paglingon ay napatanong kung ano na naman ito. Lumalabas na ang pagsabog na iyon ay nagmula sa silid na ito. Sambit ng matanda, siya raw ay natakot ng husto doon, nagtaka kung bakit sumabog na naman ang furnace sa kasagsagan ng kanyang pagre-refine. Gayunpaman, biglang natuon ang kanyang paningin sa isang pill na nasa sahig. O may sambit niya sabay dampot, thank goodness, thank God, at mayroon pang isang nasalba. Sa kanyang pagmumukhay, mababakas ang matinding tuwa nang biglang lumitaw mula sa usok si Manager Shu. Tinawag na Marshal Uncle ang matanda, nagtanong kung ano ang nangyari, nagtanong kung ayos lang ba ito. Sa kasamaang palad ay paulit-ulit lang na isinasambit ng matanda ang katagang Flame Berserk Pill, ang kanyang Flame Berserk Pill. Ano, sambit naman ni Manager Shu sa kanyang isip, Flame Berserk Pill, sabay dagdag na ang matandang ito ay nagpasabog na naman ng isang furnace. Marshal Uncle, saad niya, hindi raw ba't sinabi nitong ang gagawin nito ay Mungzin Du Pill. Umano'y kung alam niya lang na ganitong pill pala ang ere-refine nito, hindi niya na ito hinayaan pang mag-refine dito. Nagtanong kung ilang beses na ba itong nangyari, ngunit siya'y pinalayas lang ng matanda. Nagtanong kung hindi ba nito nakikitang siya ay nagdadalam hati rito. Alas, saad ni Manager Shu, lumalabas na yung poor devil na iyon ay tama, dapat daw pala talaga ay nag-inspect na lang siya, isang bagay naman na ipinagtaka ng matanda. Teka lang, saad niya sabay lapat ng kamay sa balikat ni Manager Shu. Nagtanong kung sino ang poor devil na tinutukoy nito, at ano ba ang sinabi nun. Sumagot si Manager Shu na ang tinutukoy niya ay ang master ng Four Treasures Peak na si Kauzin. Iyon ay narito kani-kanina lang upang mag-refine ng pills, at bago umalis ay sinabi nun na mayroon siyang kakaibang naaamoy at maaaring iyon ay sumabog. Anong sinabi mo, tugon ng matanda, ano iyon ay mayroong kakayahang maamoy ang furnace. Lumipat ang eksena sa Four Treasures Peak. Habang pinagmamasda ng buwan sa kalangitan ay napabigkas ng tula si Xiang Zaiyu, nagsabing ang buwan ay maihahalin tulad sa hamog na nagyayelo, humihiwalay sa kalungkutan, mayroong kakaibang pakiramdam sa puso. Third brother, saad naman ni Beiyan, umano'y pagkatapos niya itong marinig, pakiramdam niya ang napakarikit na liwanag ng buwan ay bigla na lamang naging miserable. Idinagdag na 2 araw na lang bago ganapin ang martial arts competition ni mayroon bang kung anumang pag-asa ang kanilang Four Treasures Peak. Siya ay kinomfort ni Ling Shi, sinabihang huwag mag-alala, dahil natitiyak niyang makakahanap ng paraan ang master. Come on elder sister, sabat naman ni Yurong, ang bastard na iyon ay walang kalaban-laban, kaya mas maigi kung pipili na lang ng representative sa pagitan nila kung sino ang lalaban. Inilahad ni Xiang Zaiyu na sa tingin niya mas maigi kung magpahinga na lang sila at wag nang magsayang pa ng cultivation. Sino raw ba kasi ang nag-udyok sa kanilang sundan ng isang napaka-soft-hearted na master? Ano, sabat naman ni Kauzin, sabay pisil at hila sa magkabilang pisngi ni Beiyan. Nagtanong kung siya ba ang pinag-uusapan ng mga ito, umano'y hindi magandang manglibak sa isang taong nakatalikod. Nagulantang ang mga disciples kanya-kanya ng atras, Master, bumalik ka na, pautal na sambit ni Beiyan, habang nagtanong naman si Ling Shi kung kailan pa ito dumating. Hay bungkus ng mga sakit sa ulo, exhale ni Kauzin, sabay dagdag na ang mga ito'y huwag mag-alala, ang Four Treasures Peak ay magiging ayos lang. Master, sambit ni Ling Shi. Nagtanong kung totoo ba ang sinasabi nito,
Ngunit siya inutusan lang ni Cao Zin na kunin ang lahat ng mga spiritual stones na nandoon sa bahay, kailangan niya ang mga iyon bukas. Master, pag-aalangan naman ni Ling Shi, ganito raw kasi, ang natitirang spiritual stones doon sa bahay ay hindi na umabot pa sa 5 taels, kaya kapag kinuha nito ang mga iyon siya ay natatakot na wala nang may iwan pa sa pot. What the hell, sambit ni Cao Zin sa kanyang isip, so ganito raw pala sila kahirap. Sa parehong pagkakataon ay makikita ang paglipad ng isang pinto patungo sa direksyon ni Cao Zin at gaya ng lagi ito ay kanyang napansin, nagawang makaiwas at agad na dumistansya. What the hell ito, pagtataka niya nang biglang nagland ang isang paa sa pintong ngayoy nakabao ng isang dulo sa sahig, mapag-aalamang ito ay yung matandang nandoon sa Baoding Pavilion. So bungad niya tinanong ang ating bida kung ito ba si Cao Zin, na bahala ang mga disciples binalaan ang kanilang master na umatras dahil sa malamang na mayroong masamang balak ang matandang ito. Sila'y sinabihan ng matanda na wag magpanik, oh dear, baling niya sabay ubo. Tinanong ang ating bida kung ito ba si Cao Zin. Siya raw ay tumungo lang dito sa Four Treasures Peak upang magtanong patungkol sa isang bagay, siya ay hindi narito upang manggulo. Nagtanong si Cao Zin kung ano ang sadya nito nang biglang may nasagap ang kanyang ilong, so patanong na saad niya, so ito raw ba yung nagre-refine ng Flame Berserk Peel sa Baoding Pavilion? Nagtaka ang matanda sa kanyang narinig, nagtanong kung papaano nito nalaman, sumagot si Cao Zin na napakasimple lang. Ang body length nito ay mayroong nasusunog na amoy ng peel at kung hindi siya nagkakamali, ito ay nagmula sa isang furnace explosion. Good boy, hindi makapaniwalang sambit ng matanda. Nagtanong kung papaano nito nalaman ang patungkol doon, sumagot si Cao Zin na iyon ay dahil sa ito ay gumagawa ng Flame Berserk Peel. Sa kasamaang palad, ang maling snow peak grass ang naihalo nito sa pagpapatigas sa peel, umano'y napaka-strange kung hindi sumabog yung furnace. Subalit base sa itsura nito ngayon ito'y nangangahulugan lang na mukhang ganoon nga ang nangyari. So sambit ng matanda, so maging ang snow peak grass ay nagawa rin itong maamoy, ang kid na ito ay talagang something. Mula doon ay lumipat ang eksena. Sa loob dito ay inilahad ni Cao Zin na lumalabas na si Senior Bei Chanying daw pala ay tumungo rito sa kanyang lugar sa kalagitnaan ng gabi upang malaman lang ang rason ng pagsabog, ganoon nga tugon ni Master Chanying. Ngayon dagdag niya mayroong napakagandang trabaho na nais niyang ipagawa rito, gusto niyang siya'y tulungan ito sa pag-refine ng Flame Berserk Peels. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Cao Zin, ilang sandali lang ay nagbigay ng seryosong tingin, inilahad na ngunit ang mga material sa paggawa ng Flame Berserk Peels ay napakamahal kaya siya raw ay natatakot na baka, sumabat si Master Chanying na siya na ang bahala sa mga materials kaya wag itong mag-alala. Well, saad ni Cao Zin, kung ganun ano na. Anong-ano na pagtataka naman ni Master Chanying. Tumayo si Cao Zin Sr. saad niya, siguro naman alam na nitong ang kanyang Four Treasures Peak ay sinusubukang magpalamig muna sa ngayon, ang kanyang damit nga araw ay hindi kayang takpan ng kanyang tiyan kaya papaano niya ito matutulungan sa paggawa ng peel, ang ibig sabihin ni Cao Zin dito siya at ang kanyang Four Treasures Peak ay walang-wala. Ano, pagtataka naman ni Master Chanying, so ito raw ba ay nanghihingi ng pera? Senior, dagdag ni Cao Zin, hindi raw ba tama lang na mayroon kang matatanggap na kapalit kapag ikaw ay nagtrabaho para sa ibang tao? Bastard, sigaw ni Master Chanying, umano'y ang lahat ng peaks ng 100 Peak Sect ay nagbibigay galang sa kanya kaya isang privilege para ritong matulungan siya sa paggawa ng mga pills, wag itong maging ungrateful. Sumagot si Cao Zin na iyon ay hindi totoo dahil after all ang peel recipe ay bunga ng kanyang araw at gabing research, kaya papaano naman daw ba mangyayaring ito ay ibabahagi niya sa iba ng ganun-ganun lang. Kasabay ng paglapit ay idinagdag na besides ang paggawa ng napakadelikadong peel katulad na lang ng Fire Berserk Peel ay tiyak na napaka-beneficial para rito, kaya sa tingin niya hindi magandang idea na ibahagi niya ang kanyang kaalaman para lamang sa wala. Sa kanyang isip ay napamura si Master Chanying, hindi makapaniwalang siya ay natalo sa rason ng brat na ito. Alright you punk, sambit niya, magkano raw ba ang price nito? Kung ganun, saad ni Cao Zin, kung ganun siya raw ay hindi na mahihiya pa, ang kailangan niya ay 2,000 taels na halaga ng Spirit Stones. Napanganga si Master Chanying sa kanyang narinig, tumulo ang sipon, ano, sambit niya, ganoon karaming Spirit Stones, iyon daw ay sapat na upang mapakain ito at ang mga disciples nito sa loob ng ilang taon, nagtanong kung bakit ganoon karaming Spirit Stones ang kailangan nito.
Well, tugon ni Cao Zin, umano'y sa tingin niya alam na nito, na 2 araw mula ngayon ang 4 Treasures Peak ay makikipag-compete sa Starlight Peak. Ang lahat ay pumupastang matatalo siya at gusto niyang sumugal para sa kanyang sarili, gusto niyang gamitin ang lahat ng Spirit Stones na iyon upang ipusta sa kanyang sarili at manalo. Ano brat, saad ni Master Chen Ying, nagtanong kung nababaliw na ba ito, ang rank ng Starlight Peak ay higit na mas mataas kumpara sa peak nito. Senior, tugon ni Cao Zin, wag daw itong mag-alala dahil tutulungan niya pa rin ito sa pag-refine kahit na siya ay matalo, subalit kapag ka siya naman ay nanalo sa kompetisyon, bibigyan niya ito ng malaking reward. Ang loob ng silid ay pansamantalang nagkaroon ng katahimikan. Alright, saad ni Master Chen Ying, makalipas ang ilang sandali, kung ganun ay wala na siyang masasabi pa, subalit ang halagang hinihingi nito ay talagang napakalaki. Well, wag daw itong mag-alala dahil bukas ay gagawin niya ang lahat ng paraan upang makalikom ng ganoong halaga, gayunpaman, siya ay umaasang ito ay sasama sa kanya upang mag-assist. Ano, tugon naman ni Cao Zin, kailangan niyang sumama rito. Sa sumunod na umaga ay lumipat ang eksena sa isang gubat. Dito ay inilahad ni Cao Zin na kapag sila ay nagpatuloy pa, sila ay makakalabas na sa teritoryo ng 100 Peak Sect. Talaga raw bang kailangan nilang maglakbay ng ganito kalayo upang makalikom lang ng pondo? Umano'y ang akala niya pa naman ang second seat ng Guardian Immortal Palace ay madali lang na makakapaglabas ng kahit na 8,000 Spirit Stones pa. Cut the crap, sabat ni Master Chen Ying, umano'y hindi ganoon kadaling makakuha ng ganoong halaga ng Spirit Stone sa mundong ito. Makinig ito, dagdag niya pa, kapag sila ay nakalabas na sa gubat na ito, kailangan nitong sumunod malapit sa kanya, at makinig sa kanyang arrangements. Ano, sambit ni Cao Zin, so gusto raw pala nitong lumabas sila sa gubat na ito, umano'y kapag sila ay nagpatuloy pa mararating na nila ang teritoryo ng Demon Refiner. Hey old fucker, hindi naman daw siya siguro nito dadalhin upang magnakaw sa pugad ng mga demons, hindi raw ba? Nonsense, tugon ni Master Chen Ying, ito raw ay tinatawag na pagnanakaw sa devil upang matulungan ang mga mahihirap, at nagtalo na nga ang dalawa. Forget it, sambit pa ni Cao Zin, makalipas ang ilang sandali siya raw ay babalik na lang. You brat, sigaw naman ni Master Chen Ying, ano bubble in daw ba nito yung binitawan nitong kataga kagabi, nang bigla silang mayroong napansin, at sa likod nila ay makikita ang mabilis na pagtakbo ng isang individual. Mapag-aalamang ito pala ay isang babae, at ang babaeng ito ay yung mismong babae na binigyan noon ng payo ni Cao Zin kung papaano makakahuli ng leopard head carp sa Zuishing River. Teka lang, sambit ni Master Chen Ying, hindi raw ba't ito ay si Li Ke? Bakit ito nandito? Sinabi ni Cao Zin na base sa naaalala niya nung ito ay nangingisda noon sa Zuishing River, ang boses nito ay hindi na mamaus ng ganito, subalit nang makita ang mga nilalang na humahabol kay Miss Li, ay ganito ang naging reaksyon nila. Nang ang isang nilalang ay makakahabol na ay napamura na lang si Miss Li, sa kabutihang palad ito ay sinalubong ni Master Chen Ying gamit ang Crushing Mountain Fist, dahilan upang tumilapon ang nilalang at tuluyang bumagsak. Ma-martial Uncle Pautal na sambit ni Miss Li nang makita si Master Chen Ying, gayunpaman bigla na lang naging ganito ang pagmumukha ni Master Chen Ying, may kung anong naramdaman. Martial Uncle, sigaw ni Miss Li nang makitang susugod yung dalawa pa. Napamura ang matanda, subalit bigla na lang mayroong kamay na tumuon sa kanyang ulo na mapag-aalamang si Cao Zin, ang dalawang nilalang ay sinipa ng sabay. Ang dalawang nilalang ay nagsitilapon sa magkaibang direksyon, si Cao Zin ay napaluhod pagbaba. Ha, sambit ni Master Chen Ying kay Cao Zin, brat, ang akala niya raw ba babalik na ito, kaya bakit nandito na naman ito? How dare you, tanda, tugon naman ni Cao Zin, ang pangahas naman daw nitong magsalita ng ganito. Hindi raw ba't nangyayari lang naman ang lahat ng ito dahil dito? Napatingin si Miss Li sa ating bida, teka lang, pagtataka niya, hindi raw ba't ito ay si Cao Zin, subalit bakit kasama nito ang kanyang martial uncle? Inilahad ni Cao Zin sa matanda na kapag ginamit nito ang kanyang martial arts nang walang pakundangan sa loob ng 3 araw pagkatapos na sumabog yung furnace, maaaring ito ay mamatay, ito raw ay talagang isang napaka-troublesome na matanda. Inilapat ni Master Chen Ying ang kanyang kamay sa balikat ni Cao Zin, brat, na-appreciate niya raw ang kabaitan nito. Subalit ang mga demons na ito ay mayroong art of immortality, kaya siya ay natatakot na ang mga ito ay hindi nito kayang i-handle. Umano'y mas maigi kung hihintayin nito ang matandang ito na labanan ang mga ito ng mabilis, hindi nakaimek si Cao Zin.
Bumangon yung isang demon, lumikha ng ingay, ganoon din yung isa pa, sabay na sumugod patungo sa tatlo. Nagtanong si Cao Zin sa matanda kung sigurado ba itong magagawa nitong matalo ang mga ito. Caught the crap, sigaw ni Master Chen Ying, umatras na lang daw ito ngayon din. Nag-infuse ng chi sa kaliwang kamay, ganoon din sa kanan, agad na sinalubong ang dalawang demon na paparating, nag-release ng enerhiya na nagdulot ng matinding pinsala sa mga demon, hanggang sa ang mga ito'y naglahong parang bula. Napamura si Cao Zin sa kanyang nasaksihan, hindi makapaniwalang nagawang mabura ni Master Chen Ying ang dalawang iyon gamit lamang ang spirit power. Napa-exhale ang matanda. By the way, baling niya kay Miss Lee, nagtanong kung papaano ito napunta rito. Nagtanong kung hindi ba nito alam na palaging mayroong mga halimaw dito na napakamapanganib. Sumagot si Miss Lee na ilang araw na ang nakararaan siya ay inutusan ng kanyang master na manghuli ng isda malapit sa Falling Star Lake, at sa hindi sinasadya, mayroon siyang natagpuang isang kuweba. Ang spirit tide sa loob ng cave na iyon ay napakalakas at ang lahat ng mga batong nandoon ay na-spiritualized, kung kaya, so sabat ni Master Chen Ying, so ito raw pala ay narito upang magmina ng mga spiritual stones. Ito raw ay isang babaeng baliw sa pera. Alright, ito raw ay umalis na rito ngayon din dahil kapag ka ito ay nagtagal pa rito, ito ay isusumbong niya sa master nito. Oo, tugon ni Miss Lee, gayunpaman kasabay ng pagtalikod ay nagparinig, na ang mga spirit crystals na nandoon ay nagkakahalaga ng at least ilang tens of thousands na mga spirit stones. Alas, dagdag niya pa, it's a pity na ang mga iyon ay masasayang lang, kapansin-pansin ang reaksyon ng dalawa sa kanilang narinig. Marshal, tawag ni Master Chen Ying, pakiusap, ito raw ay manatili, ano raw ba kaya kung sabay na lang silang tumungo doon sa ganoong paraan, mapoprotektahan niya ito. Ay, dagdag niya pa, pakiusap, wag siya nitong misunderstood, sadyang talagang siya raw ay natatakot lang kanina na muli nitong ilagay sa delikadong sitwasyon ang kanyang sarili dahil just in case na ito ay maka-encounter ng anumang incident, papaano siya magpapaliwanag sa master nito? Napangisi si Miss Lee sa kanyang narinig, inilahad na ganoon din mismo ang nasa isip niya. Mula doon ay tumungo na sila sa cave. Marshal Uncle, babala ni Miss Lee, ito raw ay maging alerto. Yung tatlong nilalang kani-kanina lang ay nanggaling sa lugar na ito. Hoy, sigaw naman ni Master Chen Ying, ito raw ay maging gentle, siya ay nasasaktan nito. Inilahad ni Cao Zin na mayroong kakaiba rito, ang lugar na ito ay nasa outermost part na ng 100 Peak Sect, subalit ang aura na narito ay tila lubhang napakalakas. Hey Damas, sabat ni Miss Lee, nagtanong kung anong uri ng aura ang nararamdaman nito, sabay dagdag na palawakin nito ang kanyang kaalaman. Ilang sandali pa'y mayroong nasagi si Miss Lee, nagulantang nang makitang ito'y isang bungutin akto ni Master Chen Ying ang kanyang bibig, sinabihang babaan nito ang kanyang boses. Nilapitan niya ang ilan pang mga kalansay o boys, saad niya, mukhang ang mga ito'y namatay sa napaka-tragic na paraan, malamang ang mga ito ay sumabak sa isang matinding laban. Marshal Uncle, saad ni Miss Lee, ang mga ito ay hindi kalansay ng mga demons katulad ng mga naroon sa labas kanina, hindi raw ba? Sumagot si Master Chen Ying na wag itong mag-alala dahil tanging buhay lang na mga tao ang maaaring ma-demonize. Sinabihan ni Cao Zin ang dalawang lumapit sa kanya at tingnan ang bagay na ito. Nabigla si Master Chen Ying nang makita ang isang fiery stone sa kamay ni Cao Zin. Napamura ang matanda, hindi niya raw inaasahang ang kuwebang ito ay makakapag-materialize ng isang fiery stone. Marshal Uncle, sabat naman ni Miss Lee, nagtanong kung ano ang fiery stone. Ipinaliwanag ni Master Chen Ying na ang fiery stone ay isang rare na pulang spiritual stone. Ang value ng isang fiery stone na mayroong ordinaryong kulay ay nasa 10 taels, ang mayroong ganito katingkad na kulay ay nasa 50 taels, at ang ganito kalaki, ito ay nagkakahalaga ng at least mahigit sa 100 taels. Look, meron pa banda rito, sambit ni Cao Zin, nagtanong kung magkano ang halaga ng ganito kalaking piraso, at mula doon ay kinolekta na nila ang malalaking tipak ng fiery stone. Hay, buntong hininga ni Master Chen Ying, ang masasabi niya lang daw ito ay halos sapat na, sumabat si Cao Zin na ang mga ito ay sapat na. Marshal, tawag ni Master Chen Ying kay Miss Lee, sila raw ay umalis na, ang share nito ay nandito nakabalot na, habang si Miss Lee naman ay nagtataka kung mayroon pa bang iba pa o ano pa mang mga valuable na bagay rito. Natuon ang kanyang atensyon sa isang bagay na hawak ng kalansay, mukhang isang piggy bank. Napawaw si Miss Lee at agad na naglapat ng kamay.
Sinubukan niya itong hilahin subalit hindi niya magawa, isang bagay naman na ikinainis ni Miss Lee. Nagtanong kung bakit ito lumalaban sa kanya, nag-exert ng dagdag pang puwersa sa kasamaang palad. Ito ay naging dahilan lang ng pagkabasag ng item. Ganito ang naging reaksyon ni Miss Lee sa hindi inaasahang pangyayaring ito nang biglang mayroong mararamdamang pagyanig, nagsibagsakan ang mga maliliit na tipak ng bato. Napatanong si Cao Zin kung mayroon bang lindol. Inilahad ni Master Chen Ying na mas maigi kung umalis na sila rito ngayon din. Marshal, ni sigaw niya pa. Nagtanong kung ano pa ang tinatanga-tanga nito. Sila raw ay umalis na rito ngayon din. Gayunpaman ilang sandali lang ay bumagsak ang ilang malalaking tipak ng bato, dahilan upang mapahiyaw si Miss Lee na patakbo ng walang direksyon bumangga kay Cao Zin. Ang dalaway bumagsak. Nagtanong si Cao Zin kung what the hell ang ginagawa nito. Umano'y muntik na siya nitong malumpo. Subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang malaking butas sa harap nila at nang maramdaman ang katakot-takot na aura na nagmumula rito. Ilang sandali pa'y lumitaw ang isang dambuhalang paa, nagulantang ang lahat nang makita ang isang dambuhalang nilalang. Holy shit, sambit ni Master Chen Ying. Napatanong kung bakit nandito ang Corpse King. Mukhang hindi alam ni Cao Zin kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Inilahad ni Miss Lee na sa nagdaang mga dekada ayon sa alamat ang Corpse King ay na-extinct na, kaya hindi raw ba kaya na si Master Chen Ying ay nagkakamali lang. Sumabat ang matanda. Nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Hindi raw ba't ito ay narito ngayon sa harap nila, ibig sabihin siya ay hindi nagkakamali, kaya ano pa ang hinihintay ng mga ito, sila ay umalis na rito ngayon din. Natuon ang paningin ng Corpse King sa Fiery Stone na nabitawan ni Cao Zin at Miss Lee. Humigop ng enerhiya, kasabay nito'y ang paglutang ng mga Fiery Stone na nagkalat sa sahig, lumipad patungo sa kanyang bibig. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa sa eksenang dumatal. Galit na tumalon. Sinigawan ng Corpse King na ang bagay na iyon ay pag-aari nila, habang sa ibaba naman ay sinigawan ni Master Chen Ying ang dalawa na kumalma, dahil kapag ka ang mga ito ay hindi nag-ingat, ang mga ito ay papatayin ng nilalang na ito. Ang tingin na ibinigay ng Corpse King sa dalawa ay mayroong pagtataka. Ang dalaway sabay na umatake, ayaw pumayag na mauwi lang sa wala ang pagtungo nila rito. Ang dalaway muling umatake. Si Cao Zin ay ulo ang pinuntirya, habang braso't katawan naman ang kay Miss Lee. Ang mga asshole na ito, sambit ni Master Chen Ying sa kanyang isip. Umano'y kapag ka nagalit ng mga ito ang Corpse King, silang lahat ay mamamatay rito. Fuck it, dagdag niya pa, siya raw ay tutulong na lang. Sa kasamaang palad ng sinubukan niyang mag-gather ng enerhiya ay may kung ano siyang naramdaman, malamang dulot ng kanyang injury, na pabulwak ng dugo. Sa muli siya ay napamura, dahil sa ganito kakritikal na sandali ay wala siyang anumang magawa. Makikitang sinasalag ng Corpse King ang mga atake. Nang i-extend niya ang kanyang mga kamay ay agad na umiwas ang dalawa. Kasabay ng isang roar ay pinuntirya ng dambuhalang nilalang si Miss Lee, isang bagay naman na kanyang ikinaalarma. Gayunpaman sa parehong sandali ay biglang nag-rush si Cao Zin patungo sa kanya, itinulak palabas sa trajectory ng atake. Ang damage ay sinalo ni Cao Zin gamit ang kanyang sariling katawan, bumulusok pa ibaba. Hindi makapaniwala si Miss Lee na nirisk nito ang kanyang sarili upang siya ay mailigtas lang, habang si Master Chen Ying naman, ay nagtaka kung si Cao Zin ba ay patay na. Napangisi ang Corpse King, subalit ilang sandali lang ay biglang naging ganito ang kanyang reaksyon nang makita ang pagtayo ng silhouette ni Cao Zin mula sa usok, at kapansin-pansin ang aura na kanyang iniimit ngayon. Maging si Miss Lee ay natuon din ang paningin sa kanya, hindi makapaniwala, nang mapansin na ang cultivation ni Cao Zin ay nasa 5th rank na ng Fairy Bridge. Dito ay kumilos na ang Corpse King, inangat ang kanang paa, ngunit sa sandaling ito ay nagawang maiwasan ni Cao Zin. Ang Corpse King ay nakaramdam ng pagkainis, sinalag ang paparating na atake. Big boy, sigaw ni Cao Zin, sila raw ay maglaro muna saglit. Iniwasan ang paparating na suntok agad na nagcast ng isang lightning art, napahiyaw ang dambuhalang nilalang ng tamaan sa tagiliran. Sa muli ay umatake si Cao Zin, at sa puntong ito'y sa bandang leeg naman, at umatake ng sunod-sunod pa sa katawan, magkabilang balikat at braso. Hindi makapaniwala si Miss Lee sa tagpong kanyang nasasaksihan. Holy shit, sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay napakalakas. Napatanong kung anong uri ba ng martial arts ang ginagamit nito. Sa muli ay nagcast si Cao Zin ng isang lightning art na pahiyaw ang dambuhalang nilalang ng tamaan sa bandang balikat, at sa puntong ito'y nagawang makapagdulot ng damage ni Cao Zin.
Sa kasamaang palad ang bagay na ito'y nagdulot lang upang mainis na nga ng tuluyan ng Corpse King na tigilan si Cao Zin nang makitang nasa harap niya na ang pagmumukha nito, napasabing ang akala niya'y magiging madali lang ito. Ang dambuhalang nilalang ay nagpakawala ng napakalakas na roar, ibinahagi ang amoy ng kanyang hininga. Ang ginawa niyang ito'y nagdulot ng matinding sound waves dahilan upang si Cao Zin ay may tulak palayo, bumagsak sa likod ng dalawa. Nagtanong si Miss Lee kung ayos lang ba ito, kid. Sambit naman ni Master Chen Ying hindi raw, ba't sinabi niya nang ito ay napaka-mapanganib. Kasabay ng pagngisi ay sumagot si Cao Zin na siya ay ayos lang, gayunpaman kapag siya ay nakatanggap ng isa pang atakeng ganoon, hindi niya alam kung siya ba ay makakasurvive pa. Sa kabutihang palad sa sandaling ito'y hindi kumilos ang Corpse King, nagbigay lang ng ganitong tingin sa kanila. Habang si Master Chen Ying naman ay nagtaka kung papaano nito nagawang matangke ang lahat ng mga atakeng iyon na pinakawalan ni Cao Zin. Nagtanong si Cao Zin kung ano ang pinagsasasabi nito, isang bagay naman na ipinagtaka ng dalawa. Nagtanong si Cao Zin kung nakikita ba ng mga ito ang crack na iyon ay ang pinsalang na idulot ng kanyang atake. Kasabay ng pagtayo'y idinugtong na iyon ang puntiryahin nila, ito na ang tsansa nila upang manalo. Napatingin si Miss Lee sa kanya na pangiti, nagsabing hindi niya inaasahan na ang isang fool na tulad nito ay magiging useful. Hatugon naman ni Cao Zin, what a weird way, napaka-weird na paraan ng pagbibigay ng compliment sa isang individual. Ang dalawa'y agad na sumugod. Sinabi ni Cao Zin kay Miss Lee na makinig, ito siya ay ang siyang mangdidistract at ito ang aatake. Sige, tugon ni Miss Lee, subalit ito raw ay mag-ingat. Thus si Cao Zin nga ay nagsimula na sa kanyang pandi-distract, gumalaw ng napakabilis. Ang layunin ay upang kunin ang atensyon ng Corpse King. Ilang sandali pa'y ang atake ni Cao Zin ay sa itaas nagmula, subalit agad ring nawala, hindi itinuloy. Sa parehong pagkakataon ay sumugod si Miss Lee mula sa ibaba. Nagcast ng isang explosion art, pinuntirya ang injury ng halimaw na pahiyaw sa sakit, na paungol. Sa kasamaang palad ito'y agad ding naka-recover at sa puntong ito'y siya namang aatake. Napamura si Miss Lee, hindi niya raw naisip na ganito ang mangyayari, gayunpaman biglang namula ang kanyang pisngi nang mayroon siyang kakaibang naramdaman. Ito pala ay si Cao Zin, nakahawak sa kanyang puwet, nakadikit pa ang pagmumukha, napaka-pure ng intensyon, at iyon ay ang iligtas siya. Hey Cao Zin, you pervert, hiyaw niya. Nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Hoy, tugon naman ni Cao Zin, wag daw itong malikot dahil magugulo ang focus niya. Kasunod nito'y itinulak o inihagis niya paitaas si Miss Lee, sumigaw na wag itong matakot, wag itong maging chicken, ito ay magpatuloy sa paglaban. Pervert, hiyaw naman ni Miss Lee umano'y kapag natapos ito, papatayin niya ito. Sa muli siya ay nagcast ng isang pinuntirya ang katawan ng dambuhalang nilalang. Ang puwersa ng atakeng ito'y nagpaatras sa nilalang ng ilang talampakan. Ang paa ay nag-iwan ng marka at daw ito ay napadaing, ang damage ay nagawa nitong masustain. Hindi makapaniwala si Cao Zin, napatanong kung papaano, habang napasabi naman si Miss Lee na ang bigay na ito ay napakatigas. Hoy, sigaw ni Cao Zin kay Miss Lee, iyon daw ay na-stun, bakit hindi nito sinundan ang kanyang atake, ano ito raw ba ay natatakot? Sa kasamaang palad ay sumagot lang si Miss Lee na tumigil ito sa kakahiyaw, sabay diin na kasalanan nito ang lahat. Hoy babae, sigaw ni Cao Zin, ito raw ay tumingin sa kalaban, mukhang gagamitin na naman ito yung atakeng ginamit nito sa kanya kanina, mapapansing mukhang magpapakawalan na naman ng matinding roar ang Corpse King. Gayunpaman sa parehong pagkakataon ay makikita ang paglipad ng ilang mga fiery stone tumama sa pagmumukha ng Corpse King dahilan upang maudlot ang binabalak niya sanang paraan ng pag-atake. Mapag-aalamang ito pala ay kagagawa ni Master Chen Ying, patawad sa ad niya, sa ngayon ay ito lang ang kaya niyang gawin. Napag-growl ang nilalang, subalit ilang sandali lang ay mayroon na naman siyang naramdaman na pahiyaw, lumalabas na hinihila pala ni Cao Zin ang kanyang buhok. Hoy, sambit ni Cao Zin kay Miss Lee, nagtanong kung ano pa ang ginagawa nito, ito raw ay kumilos na, agad na nagcast si Miss Lee sabay lahad kay Cao Zin na oo na, ito raw ay tumahimik na. Sa muli ay maririnig ang walang habas na paghiyaw ng dambuhalang nilalang, sinusubukang kumawala. Hoy, sigaw naman ni Cao Zin, behave daw nito ang kanyang sarili, sa higpit ng kanyang pagkakakapit sa buhok ay dumugo na ang kanyang mga kamay. Hoy babae, sigaw niya, nagtanong kung gaano pa kahabang oras ang kakailanganin nito, hindi niya na kayang magtagal pa. Sa parehong sandali ay natapos na si Miss Lee sa kanyang preparation.
Alright, saad niya patawad sa pagpapahintay agad na tumalon, itinuon ang lahat ng kanyang enerhiya sa isang point at agad na nag-rush patungo sa katawan ng nilalang nagawa niyang tumagos, habang si Kauzin naman ay nahulog din sapagkat natagpas ang hibla ng mga hinahawakan niyang buhok. Ang pinsalang naidulot ni Miss Lee sa nilalang ay halatang napakatindi at kasabay ng kanyang pagbaba, ay siya ring pagbagsak ni Kauzin. Hoy idiot, sigaw niya, tinanong si Miss Lee kung iyon ba ay gumana. Sumagot si Miss Lee na hindi siya sigurado subalit sa tingin niya'y mukhang ganoon na nga. Ang apoy sa mga mata ng nilalang ay unti-unting naglaho at ilang sandali pa, siya'y bumagsak na ng tuluyan. No way, sambit ni Master Chen Ying, hindi makapaniwalang talagang nagawa ng mga ito. Mula sa sugat ng nilalang ay nagsitaw-sikan ang mga fiery stones. Sambit ng matanda sabay sundot sa ulo ng Corpse King, talagang ito raw ay namatay, ang mga ito ay talagang something. Ikaw, tanda, sambit ni Miss Lee, umano'y imbes na tulungan sila ito'y nakatayo lang at naghahagis lang ng mga bato. Idinagdag ni Kauzin na talagang ito ay ang siyang pinakamalalang matandang nakita niya sa buong buhay niya. Gayunpaman, split seconds lang ay nag-switch ang mood ni Miss Lee, agad na sinampal ang ating bida, mukhang mayroong biglang naalala. Hoy babae, sigaw ni Kauzin, nagtanong kung bakit siya nito sinampal. Sumagot si Miss Lee na ito ay isang pervert. Idinagdag na ang lahat ng mga lalaki ay talagang napaka-disgusting, sumagot si Kauzin na ngunit ito ay isang babae. Kasabay ng kanyang pagtigil sa paghakbang ay lumingon si Miss Lee, nagtanong kung ano yung sinabi nito. Forget it, dagdag niya pasabay lahad na maaari nang makuha ng mga ito ang lahat ng mga fiery stones. Ano, pagtataka ni Kauzin, ang lahat ng ito ay ibibigay nito sa kanila. Oo, tugon ni Miss Lee, since ang lahat din naman ng mga ito ay basag na, ayaw niyang magdala ng mga basura. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig, naglabas ng isang pil si Miss Lee, inihagis patungo kay Kauzin na agad naman itong sinalo, nagtanong kung ano ang bagay na ito. Sumagot si Miss Lee na ito ay isang rejuvenating pill, ito ay makakatulong rito upang maka-recover para sa darating na tournament bukas. Siya ay nagpaalam na sila raw ay magkita na lang muli, goodbye, tugon naman ng dalawa. Inilahad ni Master Chen Ying kay Kauzin na ang babaeng iyon ay kilala sa pagiging rude sa iba, subalit ito ay binigyan nun ng isang napaka-valuable na bagay, malamang ito raw ay type nun. Sambit naman ni Kauzin, umano'y ang tunog ng mga katagang ito ay tila napaka-strange, ngayong ito ay nagmula sa isang matandang katulad nito. Idinagdag na bukod doon ay napakalayo nila ngayon mula sa lokasyon ng gaganaping tournament, nagtanong kung sigurado ba itong sila'y makakarating doon sa tamang oras. Hehengisi ng matanda, wag daw itong mag-alala, dahil tuturuan niya ito ng maliit na trick upang ito ay makarating doon ng mabilis. Sa labas ay mapapansing palubog na ang buwan at sa puntong ito, ay makikitang hawak ni Master Chen Ying ang isang troso. Anong trick, sambit ni Kauzin, nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin sa kahoy na ito. Subalit sumagot lang si Master Chen Ying na itikom nito ang kanyang bibig at mag-pay attention. Idinagdag na una ito ay ituon nito sa direksyon na gusto nitong marating at i-concentrate ang spiritual energy sa mga kamay. Sinabi ni Kauzin na mukhang ito ay hindi isang trick. Idinagdag ni Master Chen Ying na since iyon ay napakalayo, kailangan muna nitong mag-practice ng ilang beses, ito raw ay mag-ingat, dagdag niya pa kasabay ng paghagis sa troso, agad na tumalon upang sumakay. Hey, sigaw niya kay Kauzin habang papalayo, gagamitin niya raw ang lahat ng mga spiritual stones na ito pampusta, author, dagdag niya pa siya ay alisin na nito rito, sa madaling sabi iniwan niya si Kauzin. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang dako partikular sa arena kung saan gaganapin ang martial arts competition. Sa labas ng gate ay makikita ang pagpasok ng napakaraming mga tao. Ang isa ay pumusta ng 10,000 para sa Starlight Pick, mapag-aalamang ang pastang ito ay kay Manager Shu. Boss, sambit ng kanyang assistant, hindi raw ba't sobrang napakalaki naman ang pastang ito. Subalit sumagot lang si Manager Shu na ito'y tumigil na sa pagreklamo't mag-register na sa lalong madaling panahon. Kauzin, you punk, sambit niya pa sa kanyang isip, ang pagkatalo nito'y magpapabawi sa kanyang naging loss. Sa loob ng arena ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang napakaraming mga tao, ang ingay na nililikha ng mga ito'y nakakabingi. Starlight Pick, sigaw ng isa, umano'y inubos niya na ang kanyang pera sa pagpusta sa mga ito. Idinagdag ng isa sa Pickmaster na gamitin ito ang kanyang special move,
nagsihiyawan na rin ang iba pa. Star Peak patuloy na chant ng mga tao at dito, ay makikitang nakaupo ang master ng Starlight Peak. Inilahad na ang mga tao ay mukhang napaka-excited sa araw na ito, boss sambit ng isa umano'y kalahating oras na lang ang natitira subalit hindi pa rin nagpapakita si Cao Zin. Sinabi ng Peak Master na kapag ka ang basurang iyon ay hindi lumabas hindi niya nakakailanganin pang sayangin ang kanyang lakas, sa kabilang dako ay makikita ang mga disciples ni Cao Zin. Isinigaw ng mga tao na malamang na ang Cao Zin na iyon ay nahiya na idinagdag ng iba pa na mas maigi kung iyon ay hindi na lang lumabas, napatingin si Xiang Zaiyu kay Ling Shi. Nagsabing ang matalino at napaka-makapangyarihan nilang master ay hindi pa rin dumarating nagtanong kung ano na ang gagawin nila sumagot si Ling Shi na hindi niya alam, siya ay natatakot. Sister Sabat ni Bea nagtanong kung ano na ang gagawin nila ngayon ang idiot na iyon sambit naman ni Yurong, siya raw ay napupuno na. Sa Forces Gambling House naman ay binigyan ng tsa si Master Chenying inilahad ng manager na may nakapagsabi sa kanya na mayroon itong dalang 4,800 taels kung kaya, good tisaad ni Master Chenying. Sinabi ng manager na kapag ka ito ay pumusta sa Starlight Peak ang 4,800 nito ay mananalo ng 1,600, subalit siya ay nabigla nang magtanong si Master Chenying kung sino ang nagsabing sa Starlight Peak siya pupusta. Idinagdag na 4,800, ang lahat ng iyon ay ipupusta niya sa 4 Treasures Peak. Mula doon ay lumipat ang eksena sa arena, at sa puntong ito'y hindi pa rin dumarating si Cao Zin kaya mukhang si Yurong na ang magre-represente sa 4 Treasures Peak. Sambit ng master ng Starlight Peak mukhang ang Cao Zin na iyon ay talagang mayroong courage upang magdala ng disciple dito sa stage, sumabat si Yurong na ito'y tumigil na sa pagdaldal siya ay hindi narito upang makipag-usap. Ahem ang tunog ng ubong maririnig yun sigaw ng mga tao si Old Man San Manyu ay lumabas na, mukhang ang laban ay magsisimula na sa wakas. Kasabay ng pag-ubo ay inanunsyo ng matandang kalbo na ang laban sa pagitan ng Starlight Peak at 4 Treasures Peak ay opisyal nang magsisimo sa kasamaang palad ay hindi niya na naituloy pa ang kanyang sasabihin biglang bumagsak, tinamaan ng isang napakalakas na enerhiya. Napatingin ang mga tao sa itaas na patanong kung ano ang ingay na iyon mukhang iyon daw ay nagmula sa kalangitan, sa himpapawid nga ay makikita ang pagrag-asa ni Cao Zin lulan sa isang troso, bumagsak sa stage. Kasabay ng pag-cover sa kanyang mukha ay napamura ang master ng Starlight Peak na patanong kung ano iyon, maging si Yurong ay napakover din. What the hell sambit ni Xiang Zaiyu at sa gitna ng stage, ay makikita ang pagbaon ng dulo ng troso sa itaas ay nakapatong si Cao Zin. Anong uri ng trick iyon saad niya tanda kung siya raw ay hindi nakarating sa tamang oras, tiyak na siya ay papatayin ng author. Makalipas ang ilang sandali nilinas na ng mga staff ang kalat na nilikha ng ating bida Master Cao saad ng isa, wag daw nitong kalimutang magbayad para sa stage repairs bago umalis. Hahasaad ng Peak Master ng Starlight Peak na si Master Li Xingyao alam niya rong ito ay pupunta, lumalabas na mukhang ito pala talaga ay mayroong isang kataga. Ano sambit ng isa ang taong ito ay si Cao Zin ang Master ng 4 Treasures Peak kasabay ng tawa ay nagtanong ang isa kung bakit ito nagsusuot ng punit-punit na damit ito raw ay isang eyesore, Master Li dagdag ng isa papatayin daw nito ang taong ito. Makikita ang pag-aalala ng tatlo inilahad ni Xiang Zaiyu na ang master ay mukhang injured subalit ito ay magiging ayos lang naman hindi raw ba, bumangon ang matandang kalbo. Sumigaw na since ang lahat ay narito na isimulan na ang duelo, at mukhang ganoon na nga ang mangyayari. Agad na nagdash si Master Li sumugod umatake, subalit ito ay nagawang maiwasan ni Cao Zin. Interesting saad ni Master Li agad na pumihit nagpakawala ng sipa ngunit maging ito ay nagawa ring maiwasan ni Cao Zin ang pangalawang sipay sinalag sabay cast ng isang lightning art sa kaliwang kamay at agad na bumitaw, napaatras si Master Li. Tumalon si Master Li nag-backflip upang lumikha ng dagdag pang distansya ang taong iyon sambit niya sa kanyang isip, napatanong kung anong martial arts ang ginagamit nito. Ang kanyang mga disciples naman ay hindi makapaniwala na patanong ang isa kung talaga bang nagawang mapaatras ng taong iyon ang kanilang master, habang si Xiang Zaiyu naman ay napatanong kung siya ba ay nananaginip. Napatanong si Ling Shi kung talaga bang ito ay ang kanilang master, habang ang mga tao naman ay natigilan.
Ilang sandali pa'y ang mga ito'y nagsihiyaw. Master Lee, sigaw nila, talaga raw bang napakahirap para ritong talunin ang weakling na ito? Ano pa ang hinihintay nito? Tapusin na nito ang taong ito. Napamura si Master Lee. Nag-gather ng spiritual energy Master Cao, saad niya ito raw ay mas malakas pa sa inaasahan niya, kung kaya kailangan niya na itong tapusin ngayon. Agad na umatake. Sambit naman ni Cao Zin sa kanyang isip, kung ganun siya ay makikipaglaro. Kasunod nito'y tumalon ng napakataas upang palabasin na siya ay tumilapon mula sa atake. Napangisi si Master Lee. Agad na tumalon upang salubungin ang pagbaba ni Cao Zin. Inatake sa sikmura sa baba, at isa pang atake na nagpatilapon kay Cao Zin. Saad niya iyon ay hindi ganoon kalakas. Tama raw ba, ngayon ay bubugbugin niya na ito. Nag-gather ng spiritual energy upang ma-enhance ang kanyang bilis sa pagbaba. Ang ginawa niyang atake nagdulot ng malaking bitak sa stage, ngumisi. Gayunpaman, kasabay ng pagnipis ng alikabok ay ganito ang kanyang naging reaksyon. Ng mapansing nawawala si Cao Zin, lumingon-lingon at nagtanong kung nasaan na iyon. Ilang sandali lang ay mayroon siyang naramdamang sundot sa balikat. Mapag-aalamang kagagawa ni Cao Zin, nagtanong kung siya ba ang hinahanap nito. Ang paningin ng lahat ay natuon kay Cao Zin. Master Pao Tol na sambit ni Siang Zayo, habang ganito naman ang naging reaksyon ng mga disciples ni Master Lee. Boss, sambit ng assistant ni Manager Shu, iyon ay 2 breath na kapag hindi nagawang matalo ni Master Lee si Cao Zin bago ang 3 breath matatalo ang lahat ng kanilang pera. Sa kasamaang palad ay tila hindi siya narinig ni Manager Shu. Si Manager Shu ay nakihiyaw sa mga tao. Master Lee, sigaw nila, nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin. Ano, sinusubukan daw ba nitong ipatalo ang kanilang pera? Li Xingyaw, dagdag pa nila, ito raw ay isang piraso ng basura. Tapusin na nito ang Cao Zin na ito ngayon din. Umano'y papaanong nangyaring hindi nito kayang talunin ng isang napakahinang master ng 4 treasures pick. Cao Zin, sambit ni Master Lee sa kanyang isip, agad na umatake, subalit nagawang maiwasan ni Cao Zin dumistansya. Sumugod si Master Lee kasabay ng pag-reveal sa kanyang cultivation. Siya ay nag-summon ng ilang mga talisman ibinato patungo sa ating bida. Isang bagay naman na ikinaalarma nito, isang pagsabog ang naganap. Napamura si Cao Zin, napasabing mukhang ang taong ito ay nagsiseryoso na, nang biglang mayroon na namang lumipad na isang talisman patungo sa kanya mula sa likod. Isang matinding pagsabog ang dumatal. Ang area na kinatatayuan ng ating bida ay nabalot ng may itim na usok. Cao Zin, sambit ni Master Lee, umano'y hiningi nito ang bagay na ito. Gayunpaman, pagtila ng usok ay nagtaka siya nang makita ang pagbaba ni Cao Zin, walang anumang pinsalang natamo. Sa puntong ito'y makikitang ni-reveal na rin ni Cao Zin ang kanyang cultivation na pabuntong hininga. Inilahad na ang kapangyarihan ng talisman na ito ay talagang isang bagay na hindi dapat baliwalain. Nabigla si Master Lee nang mapansing ang cultivation ni Cao Zin ay nasa 5th level na ng Immortal Bridge. Inilahad ni Cao Zin na mukhang kinakailangan niya na ring magseryoso. Siya ay sumugod, hindi makapaniwala si Master Lee sa ipinapakita nitong bilis. Agad na nag-summon ng mga talisman sa magkabilang kamay. Kasabay ng paghagis ay sumigaw ng dancing flames. Matinding focus ang isinagawa ni Cao Zin, ang ginawang pag-iwas ay napaka-smooth. Split second siya'y nasa harap na ni Master Lee, binigwasan sa sikmura. Mapapansin ang pagwisik ng mga lightning energy. Si Master Lee ay napabulwak ng dugo bago tuluyang bumagsak. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay napatanong na lang ang mga tao kung ano ang nangyari. Bakit biglang natahimik? Master Lee, sigaw ng iba pa. Ito raw ay bumangon. Bilis, Master Lee, sigaw ng iba pa. Inilahad ni Cao Zin na sa kasamaang palad iyon ay napakalabong mangyari dahil umano'y kapag ikaw ay natamaan ng teknik na iyon, ikaw ay mapaparalisa sa loob ng 3 araw, kaya napakalinaw na siya na ang nanalo. Gayunpaman, siya ay nabigla dahil pagkatapos niyang mabigkas ang mga katagang iyon, si Master Lee ay gumalaw. Ito ay ngumisi. Gayunpaman, kapansin-pansin ang aura na nagmumula sa kanya, at ang pagbabagong ito ay mas lalo pang tumindi nang siya ay tumayo. Ganito ang naging reaksyon ni Cao Zin. Ano ang nangyayari? Sambit ng mga tao. Napatanong kung ayos lang ba si Master Lee, subalit ang iba ay sumigaw na sino ba ang may pake umano'y hanggat ito ay tumayo lang, iyon lang ang mahalaga. Kasabay ng pagsugod ay paulit-ulit nilang isinigaw ang pangalan nito, Go Starlight Peak. Dagdag pa nila, Master Lee, patayin nito ang taong iyon.
Ang unang atake ay iniwasan ni Cao Zin na gather ng lightning energy sa kanyang paa at agad na bumawi, subalit ito ay nagawang masalag ni Master Li. Ang dalawa ay nagpalitan ilang sandali pa'y inangat ni Master Li ang kanyang dalawang kamay kasabay ng pagpapakawalay sumigaw na ito'y masunog sa impyerno, sa kasamaang palad ay biglang nasa likod niya na si Cao Zin. Umatake sa batok gamit ang siko nag-blink sa harap upang umatake sa sikmura, dahil sa kanyang malakidlat na bilis siya'y nakakalikha na ng mga after images. Ang tinamong tama ni Master Li ay naging sunod-sunod kasabay ng muling pagsugod ay sumigaw si Cao Zin na ito ay talo na makikita ang pagtilapon ni Master Li, at mapapansing nasa unahan niya na si Cao Zin. Sa naging pagbagsak ni Master Li ay nabuwang ang mga taong nakapusta sa Starlight Peak habang si Manager Shu naman ay napapikit na lang, tila iiyak na. Sa crowd ay makikita ang isang misteryosong individual habang sa stage naman, ay ganito ang tagpo. Hi Master Li, saad ni Cao Zin, ito raw ay sumuko na lang, ito ay hindi mananalo sa kanya. Cao Zin, gurgle ni Master Li, ito raw ay yumayabang na ito ay hindi pa natatapos, nag-gather ng spiritual energy sa kanyang bibig. Masama ito, sambit ni Cao Zin, isang roar ang pinakawalan ni Master Li, nag-release ng concentrated na spiritual energy paitaas at daw si Cao Zin ay hindi tinamaan ng direkta, siya ay nadaplisan. Kasabay ng pagbaling ay inilahad na ito ay isang napaka-vicious na tao, umano'y ang mag-resort ito sa ganitong paraan kasabay ng kanyang binabalak na pag-atake ay isinigaw ni Cao Zin na hindi nito alam kung ano ang makakabuti para sa kanya, nagtanong kung gusto na ba nitong mamatay, gayunpaman bigla na lang mayroong pumigil sa kanya. Hi Master Cao, sambit nito, pakiusap, ito raw ay kumalma at hayaang siya na lang ang mag-handle sa bagay na ito, nagtaka si Cao Zin. Hay, buntong hininga ng matandang kalbong mayroong nakakabit na isda sa likod, tinanong ang individual na nakialam kung nialam ba nito ang rules dito, umano'y walang sino man ang maaaring tumuntong dito sa fighting arena sa kasagsagan ng laban, kaya papaanong nangyaring ito ay tumalon patungo rito ng ganon lang, ito raw ay umalis na ngayon din. It's been a while Elder Salmon, sambit naman ng individual, umano'y mukhang napakaganda pa rin ang appearance nito. Ano, pagtataka ng matandang kalbo ang boses na ito, ano ito raw ba ay si, well, saad ng individual, hindi na raw kailangang i-anunsyo pa nito sa publiko, siya ay aalis agad pagkatapos niya rito, sige tugon ng matandang kalbo, gawin na raw nito kung ano ang binabalak nitong gawin. Makikita ang markang naidulot ng misteryosong master sa wrist ni Cao Zin, siya ay nagtanong kung ano ito, hindi raw ba't isang dirty move na mag-sneak attack mula sa likod. Subalit siya ay sinigawan lang ng matandang kalbo na mayroong nakakabit na isda sa likod na tumigil sa pagsasalita ng nonsense, tinawag na ignorant rascal. Bumigkas ng orasyon ang misteryosong master mula sa kanyang dalawang daliri, ay lumitaw ang kung anong bagay nag-travel patungo sa dibdib ni Master Li, ibinaon, ilang sandali pa ay lumabas mula sa kanyang bibig ang kung anong nilalang na nababalot ng maitim na spiritual energy, ito'y agad na hinuli ng master. Mapapansing ang aura ni Master Li ay bumalik na sa dati, elder, saad ng misteryosong master, pakiusap, anunsyo na nito ang resulta, sabay silid sa kung anong bagay man iyon na hinuli niya sa isang maliit na lagayan. Kung ganun, sigaw ng matandang kalbo, kung ganun, aanunsyo niya na ang resulta ng naging laban sa araw na ito, si Cao Zin ng Four Treasures Peak ay ang siyang nanalo, maliban sa assistant ni Manager Shu, ang lahat ay naging bato. Napahagulgol ang mga disciples ni Master Li, habang ang mga disciples naman ni Cao Zin ay ganito ang reaksyon. Inilahad ni Xiang Zaiyo na lumalabas na mukhang hindi niya na kailangang lumaban pa. Master, ang ating master ay nanalo, sigaw ni Beiyan, habang si Ling Shi naman ay nagsabing ito ay wonderful. Sila'y agad na tumungo sa stage. Master, sambit ni Beiyan, ito raw ay incredible, habang si Xiang Zaiyo naman ay nagtanong kung anong teknik yun, ito raw ay napakabilis, ni hindi niya raw nakita kung ano ang ginawa nito. Oo nga, Pit Master Cao, sambit ng matandang kalbo, umano'y siya ay nakapag-host na ng hindi mabilang na mga laban sa nagdaang daan-daang taon, subalit hindi niya pa nakikita ang teknik na ginamit nito, kung kaya maaari raw ba nitong sabihin sa kanya kung ano ang teknik na iyon. Well, saad ni Cao Zin, napakamot, papaano niya raw ba ito sasabihin, sumabat ang misteryosong master. Inilahad na kung hindi siya nagkakamali, ang teknik na iyon na ginamit ni Peak Master Cao ay ang Five Thunders Technique. Tinanong si Cao Zin kung siya ba ay tama, ganito ang naging reaksyon ng matandang kalbo, ano Five Thunders, ano yun?
Idinagdag ng master na sa kasamaang palad ito ay nasa novice level palang mayroon pang napakahabang daan bago nito marating ang tugatog ng teknik na ito. Nagtanong si Cao Zin kung maaari niya bang malaman kung sino ito. Kasabay ng pag-adjust sa kanyang sombrero ay inilahad ng master na hindi niya na kailangan pang sumagot sa mga tanong sa puntong ito. Master Cao hindi magtatagal at malalaman din nito, agad na tumalon pa itaas at sa isang iglap, siya ay naglaho. Grabe sambit ni Beiyan, iyon daw ay napakabilis. Napatanong kung sino ba kasi ang babaeng iyon, napangiti si Cao Zin. Alright, saad niya sa kanyang mga disciples, kalimutan na raw ng mga ito ang patungkol sa babaeng iyon. Sila ay magkakaroon ng party mamayang gabi upang i-celebrate ang success ng 4 treasures pick sa pag-defend sa kanilang mga sarili, kaya ang mga ito raw ay umalis na't imbitahan ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Yehey, sambit ni Beiyan, umano'y ang master ay ang the best. Gayunpaman si Ling Shi ay nag-alangan, sapagkat ang budget daw na mayroon sila ay limitado lang kaya siya ay natatakot na. Sumabat si Cao Zin na wag itong mag-alala dahil ang pera ay hindi magiging problema. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Forces Gambling House. Sa loob ay binati ng manager si Master o Elder Chenying sa malaking panalo nito. Subalit sinabi lang ni Elder Chenying na ito'y tumigil na sa pagpapanggap dahil ang panalo niyang ito ay walang-wala kung ikukumpara sa panalo nito. Inilahad ng manager na siya ay nagdagdag ng 30% bilang respeto kaya pakiusap tanggapin na nito ang perang ito. My gosh, sambit ni Elder Chenying nang makita ang nilalaman, mukhang ang 4 treasures pick daw ay makakakita na ng magandang hinaharap. Pagsapit ng gabi ay lumipat ang eksena sa 4 treasures pick. At dito ay hindi makapaniwala ang mga disciples sa napakalaking perang dala ni Elder Chenying. Nagtanong ang matanda kung ano ang exaggerated na mga reaksyon na ito. Oo nga, dagdag ni Cao Zin, ano ang mga ito raw ba ay hindi pa nakakakita ng ganito kalaking pera noon, ang mga ito raw ay nakakahiya. Master, paiyak na sambit ni Ling Shi, umano'y first time niya lang makakita ng ganito karaming spiritual banknotes magmula nung siya ay maging disciple nito. Kaya para sa kanya ito ay isang panaginip. Ganoon ba, tugon ni Cao Zin. Alright, sabat naman ni Elder Chenying, itago na nito ang perang ito sa ligtas na lugar. Alam niyang napakahirap para sa mga ito na magkaroon ng master na walang pera. Congratulations sa mga ito't makikita na ng mga ito ang liwanag. Sinabi ni Cao Zin kay Ling Shi na ibigay ang kalahati ng pera kay Elder Chenying. Napaha si Ling Shi subalit umuuna rin, habang ang matanda naman ay nabigla sa kanyang narinig. Inilahad kay Cao Zin na ang tens of thousands na pera ay hindi ganoon kaliit na halaga. Ano ito raw ba ay siguradong ito'y ibibigay nito sa kanya, subalit sumagot lang si Cao Zin na bakit niya naman daw babawiin ang mga katagang na bitawan niya na umano'y siya na si Cao Zin ay palaging tumutupad sa pangako. Napangisi si Elder Chenying, sinundan ng malakas na tawa. How good of you, saad niya sa ating bida, kung ganun hindi niya kukunin ang pera, sa halip ito'y ituring na lang nito bilang bayad niya sa pagtulong nito sa kanya sa pag-refine ng Flame Concealing Fury Peel. Mukhang pinalitan na nila ang pangalan ng peel. Senior, sabat ni Cao Zin, umano'y kahit na ganoon pa iyon ay hindi nangangailangan ng ganoon kalaking spiritual stones. Napabuntong hininga ang matanda. Inilahad na ang mga spiritual stones ay walang anumang halaga sa kanya. Ang tanging goal niya lang sa buhay, ay ang makarefine ng Flame Concealing Fury Pills. Natigilan saglit si Cao Zin. Alright, saad niya, senior, wag itong mag-alala. Ipinapangako niyang tutulungan niya itong maabot ang kanyang goal sa loob lang ng 2 buwan. Sa parehong sandali ay nabasag ang isang bowl. Mapag-aalam ang kagagawa ng ngayoy lasing ng si Ling Chao. Nagsabing ang mga iyon ay hamak lamang ng mga spiritual banknotes. Ano naman daw ba ang napaka-great sa mga iyon? Ni ang mga iyon nga raw ay napakagaspang kung gagamitin bilang toilet paper. Ha, sambit ni Elder Chenying, ang young man na ito, mukhang ito raw ay lasing na hoy old Chao. Saad naman ni Cao Zin, wag daw itong maging ganito kalawsi na lasinggo. Habang napatanong naman si Xiang Zaiyu kung ano ang nangyari kay Master Chao. Inilahad ni Beiyan na nakita niya itong pumuste kanina. Ginamit nito ang lahat ng kanyang ipon, pumuste na matatalo ang Master sa loob lang ng isang breath. O ganoon ba, saad ni Cao Zin. Old Chao, ayaw niya raw itong sabihin, ngunit hindi raw ba't sinabihan niya na itong pumustang mananalo siya, subalit hindi ito naniwala sa kanya, kaya ngayon ito'y wala ng kahit na isang duling. Cut the crap, sambit ni Ling Chao kasabay ng kanyang pag-iyak. Umano'y gusto niya lang manalo ng pera nang ito'y matulungan niya kapag nawala na rito ang lahat.
Idinagdag na kung alam niya lang na ito ay mayroong kakayahang mag-refine ng mga pills, siya raw ay hindi na tumapak man lang sa gambling house na iyon. Nagtanong si Ling Shi sa kanyang master kung bakit nito itinago sa kanila na ito pala ay mayroong kakayahang mag-refine ng mga pills. Sumabat si Xiang Zaiyo na ano pa ba ang rason, malamang pinipeke lang ng master ang lahat. Sinabi ni Yurong na ngunit ang cultivation ng master ay talagang nag-improve ng husto at kung hindi lang dahil sa mga pills na iyon, napakalabong ito ay manalo sa master ng Starlight Kick. Sa kanyang isip ay napasabi si Ling Shi na hindi raw ba kaya na mayroon pang maraming mga bagay na itinatago ang master. Hey, sambit ni Cao Zin nagtanong kung ano ang ibinubulong-bulong ng mga ito, tugon naman ni Ling Shi umano'y dinidiscuss lang nila kung gaano ka-heroic ang master. Fine, saad ni Cao Zin sabay sabing iangat ng mga ito ang kanilang mga baso bilang celebration sa pag-akyat ng kanilang 4 treasures peak patungo sa wealthy list. Napangisi si Elder Chen Ying. Alright, saad ni Ling Shi maging ang dalaway sumang-ayon din, at sila nga'y nag-toast. Master excited na sambit ni Beiyan ngayong sila'y mayroon ng maraming pera. Ano ang gagawin nila rito? Sumagot si Cao Zin na gagastahin. Sa sumunod na araw sila ay tumungo sa Straight Flush Clothes upang mag-shopping. Paglabas nila'y nagpaalam ang shopkeeper, kapansin-pansin ang tingin na ibinigay ng tatlo sa kanilang master, at ang dahilan ay dahil sa suot nitong napaka-casual na damit. Si Beiyan naman ay makikitang tumatakbo patungo sa kung saan dinampot ang isang candy. Tinanong ang kanyang master kung maaari ba nitong bilhin ang candy na ito para sa kanya. Sumagot si Cao Zin na iyon ay hindi magiging problema, maaari nitong bilhin ang kahit na anong candy na nais nito kung talagang ang mga ito'y gustong-gusto nito. Naluha si Beiyan sa kanyang narinig. Hinikayat ni Cao Zin ang iba niya pang mga disciples na kunin lang kung ano ang gusto nila, siya na ang bahala sa lahat. Mula doon ay lumipat ang eksena sa 4 treasures peak, kung saan makikitang na-i-deliver na ang lahat ng kanilang pinamili. Napawaw si Beiyan nang makita ang nilalaman ng isang kahon. Tinanong ang kanyang eldest senior sister kung saan ito nabili ang bagay na ito. Gusto niya rin daw ng ganito, subalit si Ling Shi ay hindi kumibo. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Beiyan. Nagtanong kung ano ang problema, ngunit nakiusap lang si Ling Shi na tawagin nito yung dalawa dahil mayroon siyang bagay na gustong i-discuss sa kanila. Samantala sa silid naman ni Cao Zin, ay makikita sa lapag ang ilang mga herbs. Sa kanyang isip ay napasabing nakuha niya na ang lahat ng mga basic medicinal herbs. Ang kailangan niya na lang ay isang bagay, isang guiding herb na magsisilbing pill stabilizer. Ang Flaming Concealing Fury Pill ay mayroong volcanic characteristic kaya ang normal lang na guiding herb ay hindi maaaring maging pill stabilizer. Mukhang ang kinakailangan niya ay ang Yang Minimizing Grass na gayunpaman siya ay nabigla, nang biglang nag-notify ang system nagsabing ang Yang Minimizing Grass ay extinct na. Idinagdag na dahil sa ito ay isang napaka-effective na pill stabilizer. Ito ay malawakang hina-harvest noon at bilang resulta ito ay naubos. Ang pill minimizing grass ay mahigit sa 100 taon ng extinct. Nagtanong si Cao Zin kung mayroon bang herb na maaaring gawing pamalit sa Yang Minimizing Grass. Sumagot ang system na sa kasalukuyan, ang mga high-grade pill cultivations ay gumagamit ng internal elixirs mula sa mga spiritual beasts bilang guiding herb para sa pill stabilization. Ano internal elixir mula sa isang spiritual beast? Sambit naman ni Cao Zin sa kanyang pagkagulantang, subalit ang cultivation level nga raw na isang hamak lamang na sanggol o batang spiritual beast ay nasa deity level na o mas mataas pa, kaya papaano naman daw ba siya makakakuha ng ganoong bagay? Well, tugon ng system, wala nang iba pang paraan, good luck. Masama ito, sambit ni Cao Zin sa kanyang isip. Ano, siya raw ba ay magre-refine na lang muna ng maliliit na mga Dragon Tiger pills upang i-upgrade ang kanyang cultivation level hanggang sa marating niya ang deity state? Nag-notify ang system. Inilahad na base sa kasalukuyang cultivation level ng host kakailanganin nito ng 33,870 na experience points o higit pa upang ma-achieve ang deity state, which is equivalent ng 2,258 na mga maliliit na Dragon Tiger pills. Si Cao Zin ay nabahala sa bagay na ito sapagkat ang maximum na maaaring ma-refine na Dragon Tiger pill mula sa isang Rainbow Phoenix Tail ay nasa 15 lang. Papaano siya manghuhuli ng ganoon karaming Rainbow Phoenix Tail? Gayunpaman nabaling ang kanyang atensyon nang biglang nakarinig ng beep mula sa system. Hasambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba't ito ay ang file ni Ling Shi?
Ang experience points total nito ay nag-increase sa 63 at ang additional usable experience points naman nito ay nag-increase sa 9 points. Teka lang, hindi raw ba't ito ay nangangahulugan lang din na maaari siyang makakuha ng dagdag na usable experience points kapag ka nag-upgrade ang cultivation level ni Ling Shi? Tiningnan niya ang kanyang sariling file. Napatanong kung saan niya idadagdag ang 9 points. Well, ito rin naman daw ay hindi ganoon karami, kaya idadagdag niya na lang ito sa lahat ng mga techniques. Ilang segundo lang ay nag-notify ang system na ang kanyang 5 Thunders technique ay nag-upgrade na sa level 10, isang bagay naman na ikinabigla ni Cao Zin. Ano sambit niya sa kanyang isip, 2 level ang inangat, ito raw ay talagang napaka-incredible, bigla siyang mayroong napagtanto. Naalala niya yung unang pagkakataon na ginamit niya ang experience points ni Ling Shi. Siya noon ay nakaramdam ng matinding pag-surge ng enerhiya. Ano, hindi raw ba kaya na mayroong kung anong espesyal sa experience points ni Ling Shi, nang biglang maririnig ang boses ng kanyang mga disciples. Master, saad ng mga ito gusto raw nilang makipag-usap. Nagtanong si Cao Zin kung ano ang problema. Sumagot si Ling Shi na gusto nilang ito'y pakiusapang sila'y tulungan sa pag-cultivate ng mga pills. Ano, linaw ni Cao Zin, gusto ng mga itong sila'y tulungan niya sa pag-cultivate ng mga pills? Yes master, tugon ni Ling Shi. Well, saad ni Cao Zin, ang bagay na iyon ay hindi problema para sa kanya, gayunpaman sa kasalukuyang level ng mga ito, magiging mahirap para sa mga ito na maka-breakthrough kahit na sa tulong pa ng mga pills. Pakiusap master, saad ni Ling Shi, pakiusap sila raw ay wag nitong i-misunderstood. Umano'y ang mga pills ay hindi nila binabalak na gamitin upang i-upgrade ang kanilang mga cultivation level, ang gusto lang nila ang gamitin ang mga pills na ito upang i-temper ang kanilang mga physique. I-temper ang physique? Pagtataka naman ni Cao Zin, ito raw ay interesting, nagtanong kung maaari ba nitong ipaliwanag ang detalye. Master, saad ni Ling Shi, umano'y actually silang apat ay mayroong ancient deity physique. Ang ganitong uri ng physique ay napaka-rare, at mayroong tsansa para sa kanila na maabot ang tugatog ng cultivation. Gayunpaman, sa naging pagbabago sa rules ng Heaven and Earth 10,000 taon na ang nakararaan, ang mga ancient deity physique ay hindi na suitable pa sa cultivation sa era na ito, dahilan upang ang mga katulad nilang nagtataglay ng ancient deity physique ay itinuturing na walang silbi. Though iyon daw ay maaaring magbago, at iyon ay mangyayari lang kapag ka nagawa nilang magamit ang isang certain na pill sa pagbasag sa mga inner boundary ng kanilang physique at matrigger ang kanilang potensyal. Idinugtong ni Xiang Zaiyo na sa kasamaang palad ang kasalukuyang era ay hindi na katulad pa noon, hindi lang sa napakahirap na mahagilap ang mga pill cultivating materials, maging ang mga formula patungkol sa pagtamper sa mga ancient deity physique ay matagal na ring nawala at nilimot ng panahon. Kung kaya kapag ka talagang nagawang maka-refine o maka-cultivate ng master ng Flame Concealing Fury Pill, malamang na mayroon din itong magagawa patungkol sa kanilang problema. Iyon ang rason kung bakit gusto nilang hingin ang tulong ng master sa pag-cultivate ng pill, nang magawa na nilang makapag-self-cultivate gaya ng normal. Ay si saad ni Cao Zin, idinagdag sa kanyang isip na una ay titingnan niya muna ang physique ng mga ito, at gagamitin ang oportunidad upang maintindihan ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit sa experience points ni Ling Shi. Inutusan niya si Ling Shi na maupo sa harap niya, isang bagay naman na agad na sinunod ni Ling Shi. Sinabi ni Cao Zin na sundin nito ang kanyang mga instructions. Una, ito raw ay mag-inhale then mag-exhale, channel nito ang kanyang spiritual energy patungo sa tiyan, relax ang mga balikat at clench ang mga thenar. Ito ay sinunod ni Ling Shi. Idinagdag ni Cao Zin na itulak nito ang kanyang naipong spiritual energy patungo sa kanyang Ofrian acupoint. Nagcast ng isang teknik si Cao Zin at nag-channel ng spiritual energy patungo sa noo ni Ling Shi. Ito ay minante niya sa loob ng ilang segundo. Grabe, sambit ni Cao Zin nang maramdaman ang napakalakas na reaksyon mula sa spiritual power ni Ling Shi, isang beam ng enerhiya ang bumulusok paitaas. Nag-alala si Ling Shi nang makita ang panginginig ng kamay ng kanyang master, habang si Cao Zin naman, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Umano'y ang physique na mayroon si Ling Shi ay actually ang ancient talisman deity physique, isang self-cultivating physique na kilala bilang one of a kind. No wonder na ang experience points na mayroon ito ay incredible. Maging ang tatlo ay nagtaka rin sa naging reaksyon ng kanilang master. Nagtanong kung ano ang na-detect nito, ano ang natuklasan nito sa physique ng eldest sister.
Nakiusap na tingnan din ng master ang kanilang physique. Ilang sandali pa'y napahampas sa sahig si Cauzin pagkatapos na matingnan ang physique ng tatlugod na sambit niya sa kanyang isip nagtanong kung papaano ito naging posible papaanong nangyaring ang Four Treasures Peak ay punong-puno ng ganito ka-formidable na mga nilalang, inilahad ni Ling na ngayon alam na nitong sila ay hindi nagsisinungaling. Lumalabas na si Ling Shi pala ay mayroong napaka-rare na ancient talisman deity physique. Si Beiyan ay nagtataglay ng napaka-destructive na unparalleled soul of war deity physique at para naman sa dalawang walang pusong ito, ang mga ito ay ang creme de la creme o best of the best. Idinagdag ni Cauzin sa kanyang isip na ang pag-temper sa physique ng mga ito ay mas mahirap pa kaysa sa pag-conquer sa kalangitan. Maaaring mayroon siyang formula subalit ang mga materials na kinakailangan ay napaka-rare at napakahirap na mahagilap, kahit na mayroon pa siyang 1,000,000 pera ngayon iyon ay hindi magiging sapat upang matulungan niya ang alinman sa mga ito. No wonder na wala sa ibang mga peaks ang gustong kunin ang mga ito ang mga mukhang perang mga halimaw na iyon, napabuntong hininga. Gayunpaman kahit na ito pa ay imposible siya ay susubok, at uunahin niya ang physique ni Ling Shi. Master ano sa tingin mo sambit ni Ling Shi nagtanong kung ito ba ay nakagawa na ng desisyon, all right tugon ni Cauzin fine ang mga ito raw ay makakaasa sa kanya.